Pagkagising ni Ethan, bahagya pa siyang nahihilo na bumangon siya sa kama. Animong hangover pa siya sa whiskey at sa emotions. Nang mapansin ng babae na wala sa tabi niya, sakala niya naalala lahat ng nangyari kagabi. Ella? Andyan ka pa ba? Tanong niya. Walang sumagot sa tawag niya kaya naman agad siya napatayo mula sa kama. Wala ng babae. Tanging ang amoy ng mamahaling perfume na lang nito ang naiwan. Damn it! Anong ginawa ko? Bulong ni Ethan. Pero kasabay ng frustration niya ay ang excitement. Gusto niya ulit makita ang babae. Agad siyang nagbihis sa tinawagan ng kanyang head of security na si Mang Berting. Berting? Urgent. May kailangan kang hanapin. Utos si Ethan na matigas ang boses. Sino po sir? Tanong ni Mang Berting. Find the woman na kasama ko magdamag. Sigaw ni Ethan na hindi nag-iisip. Sir, professional po yung babae. Parang alam niya kung saan masiskip yung mga CCTV. Wala pong muka. Walang plate number. Pero sir, may lead po ako na baka ikagulat ninyo. Ano? Sabihin mo na. Gusto ko malaman kung sino yung babaeng yan. Sir, nakita po namin sa database ng mga dumalo sa expo. Yung pangalan ng babae na nakita namin nagbalista gamit ang peking pangalang Ella. Ang totoo niya talagang pangalan ay Mayla Santiago. Nang dahil sa narinig, ay mabilis na natigilan si Ethan. Sir, siya yung dati niyong ex na katulong na pinalayas. Si Mayla? Ang Mayla na pinalayas niya? Ang Mayla na ininsulto niya? Ang Mayla na katulong niya noon? Hoy Mayla! Pagtawag sa kanya ng isang kasambahay dahilan upang bahagya siyang mapatalon sa kinatatayuan. Ihatid mo na yun siya kay sir, baka lumamig pa yan. Dagdag pa nito utos. Nakangiti namang sumunod si Mayla sa kanya, habang may ngiti pa ang labi nang hinatid ang tsaa sa boss nila. Ang simoy ng hangin sa loob ng malaking mansyon ng mga Mendoza ay laging may halong amoy ng mamahaling furniture polish at bagong lutong tinapay. Sa edad na 20, si Mayla ay isa sa mga katulong na nagtatrabaho doon. Simpleng babae lang siya, pero may kakaibang kinang sa mga mata niya at isang ngiti na madaling makahawa sa iba. Ang pamilya ni Mayla ay galing sa probinsya. Ang pagtatrabaho ni Mayla sa pamilya Mendoza ang natitira na lang pag-asa. Ang boss ni Mayla na si Ethan ang nag-iisang tagapagmana ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Isang bilyonaryo na seryoso, workaholic at halos walang kaibigan. Bukod sa kanyang trabaho, kung titingnan ay parang magkaibang mundo sila. Si Ethan nakasuot ng mamahaling suit at laging may hawak na tablet. Si Mayla naman nakasuot ng simpleng uniforme at palaging may hawak na dust rag. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong ni Mayla na animong kalmado pa ang boses. Gabi na po, baka sipunin kayo dyan. Napalingon si Ethan sa kanya bahagya pang nagulat. Mayla, ikaw pala. Aniya bago niya tinitigan si Mayla na ngayon niya lang napansin ng matagal. Masyado lang akong stress sa dami ng meetings ko bukas. Parang gusto ko na lang magpahinga pero hindi ko naman magawa. Bakit hindi po kayo magpahinga kung ganon? Heto po, ginawan ko kayo ng chamomile tea. Saad ni Mayla bago inalapag ang tasa sa maliit na mesa. Sabi po kasi ni Lola, pampakalma daw yan. Don't worry sir, wala pong bayad yan. Galing din naman sa kusina niya yan. Biro niya na dahilan upang bahagyang matawa si Ethan. Tawa na bihirang marinig sa loob ng bahay na iyon. Salamat Mayla. Ang totoo, ito palang kauna-unahang beses na may nagtanong sa akin kung okay lang ba ako nang walang hinihinging kapalit na favor. Si sir naman ang hilig mag-joke. Siyempre tatanungin kita, obligasyon kita. Obligasyon ka namin, sir. Saad ni Mayla bago tumikim at muling nagsalita. Tao lang din naman tayo, sir. Minsan napapagod din tayo. Kaya kailangan din natin magpahinga. Sabi pa niya bago nagpaalam.
Simula noon, madalas na sila mag-usap ni Ethan. Sa simula, mga simpleng usapan lang tungkol sa trabaho ang pinag-uusapan nila. Pero di kalaunan, unti-unti nang nagiging personal ang mga usapan nila. Isang hapon, naabutan ni Ethan si Mayla na naglilinis sa library kaya naman hindi na siya nagdalawang isip pa na kausapin ito. Mayla, ikaw ba nag-ayos sa mga aklat ko rito? Tanong ni Ethan para lang makuha ang atensyon ni Mayla noong mga oras na yon. Parang mas organized yung linis mo ngayon Opo sir, in alphabetical order ko na po. Sagot naman ni Mayla habang abala sa pagpupunas sa mga shelf. Ang dami ho ng aklat niyo rito sir. Siguro marami na kayong alam no? Matalino siguro kayo sir. Walang iba nagawa si Ethan kung hindi ang umupo sa tabi niya dahilan upang unti-unting mamula at mag-init ang kabuuan ng mukha ni Mayla. Hindi naman sa ganon Mayla. Hindi ko alam ang lahat. Sa totoo lang wala akong alam sa mga bagay na mahalaga sa buhay. Like for example, paano maging masaya kahit simple lang yung buhay. Nang dahil sa narinig ay hindi napigilan ni Mayla ang matawa. Nako sir, ang dali lang noon. Hindi niyo po kailangan ng bilyon para sumaya. Minsan, sapat na yung adobo ni mama. O di kaya yung malinis na hangin sa probinsya. O di kaya, simpleng chicharon lang. Solve na. Nakangiti si Ethan habang nakikinig. Sa mundong puno ng contracts at walang katapusang meeting, si Mayla ang nagsisilbing refreshment niya sa buhay. Hindi kalaunan ay unti-unti siyang nahulog kay Mayla. Kahit na mali ay walang ibang nagawa si Ethan, kundi ang sundin ng puso niya at kalaunan ay umamin na nga siya ng totoo niyang nararamdaman kay Mayla. Mayla, alam kong magugulat ka at alam ko rin na hindi to tama. Panimula niya habang magkasama sila sa secret garden ng mansyon. Pero hindi ko na kayang itago pa lahat ng to. Gusto kita, Mayla. Gustong gusto kita. Pag-amin niya. Namula si Mayla sa hindi inaasahang pag-amin ni Ethan. Kaya naman ilang minuto pa siyang natahimik bago siya nakasagot. Sir, hindi po pwede. Bawal po. Katulong niyo lang po ako. Wala akong pakialam sa status mo. Sagot ni Ethan bago nito hinawakan ng kamay niya. Ni minsan, hindi ako tumingin sa status ng mga nililigawan ko. At gusto kita, Mayla. Gustong gusto kita kaya bigyan mo naman ako ng pagkakataon na mahalin ka. Dagdag pa ni Ethan. Hindi kalaunan ay tuluyan na rin pumayag si Mayla dahil hindi niya na rin maitatanggi na mahal niya na ang binata. Nagsimula silang palihim na magkita sa mansyon hanggang sa unti-unti silang nagkaroon ng relasyon. Ang bawat sulyap, bawat haplos, at bawat secret moments nila sa garden ay mahalaga na para sa kanila. Ang dating malamig na bahay ni Ethan ay tila nabuhayan dahil sa lihim na lang relasyon. Ngunit gaya ng lahat ng sekreto, ito ay nabunyag. Si Amanda, ang sister-in-law ni Ethan at asawa ng yumaong kapatid nito, ay matagal nang naiinggit sa atensyon na natatanggap ni Mayla kay Ethan. Si Amanda ay isang social climber na gustong kontrolin ang yaman ng pamilya Mendoza. At si Mayla naman ay isang sagabal na nakikita niya. Isang araw, nakita ni Amanda si Ethan at Mayla na naghahalikan sa isang sulok. Nagpanggap siya na nabigla. Pero sa loob-loob ay natuwa siya dahil ito na ang hinihintay niyang pagkakataon. Ethan? Ano ginagawa niyo dyan? Sigaw ni Amanda na parang nagulat. Anong ibig sabihin nito? Wala kang pakialam, Amanda. Hayaan mo kami ni Mayla. Sigaw ni Ethan na ipinagtanggol ang relasyon nila ni Mayla. Dito na nagsimulang magplano si Amanda. Gumawa siya ng mga peking pictures at message na nagpapakita na si Mayla ay may ibang boyfriend at sa isang bodyguard sa kalapit na kondo. Gold digger din daw si Mayla at pera lang ni Ethan ang habol nito kaya ito pumayag na makipagrelasyon sa kanya. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Ethan, ipinakita ni Amanda ang mga peking proof kay Ethan. Tingnan mo, Ethan. Iyan ba yung babaeng pinagmamalaki mo sa akin? Niloloko ka lang niya. Kita mo yan? Ang bodyguard na yan ang boyfriend niya. Ginagamit ka lang niya dahil sa pera mo.
Sigaw ni Amanda na punong-puno ng galit na hindi naman totoo. Si Ethan naman dahil sa pride at pagiging insecure sa pakikipagrelasyon ay agad ay naniwala sa mga edited pictures na nakita niya. Parang bumagsak ang mundo niya ng dahil sa mga nakita. Mayla! Sigaw ni Ethan ang sandaling makarating si Mayla galing palengke. Anong ibig sabihin ng mga to? Ha? Ibinato niya ang mga litrato kay Mayla na bahagya pa nitong ikinapikit bago siya nagdesisyong pulutin at pagmasdan ng mga pictures na halata namang edited. Ethan, hindi totoo lahat ng to. Hindi ko nga kilala tong lalaking to. Gawa lang yan lahat. Gawa lang yan ni Ma'am Amanda. Umiiyak na sagot ni Mayla. Huwag ka nga magsinungaling. Huwag mo akong paglaruan dahil hindi ako tanga gaya ng iniisip mo. Gold digger ka. Akala ko iba ka. Pare-pareho lang pala kayong lahat. Umalis ka. Lumayas ka rito. Layas! Sigaw ni Ethan na matindi ang galit. Wala kang lugar dito. Isa ka lang katulong. Huwag ka na magpapakita sa akin, Mayla. Pati pamilya mo, ayoko na kayong makita kahit na kailan. Huwag na kayong babalik dito. Nabasag ang puso ni Mayla sa mga narinig. Lahat ng sinabi ni Ethan sa kanya ay animong punyal na paulit-ulit na sumasaksak sa puso niya. Hindi niya magawang ipagtanggol ang sarili dahil mas naniniwala si Ethan sa sister-in-law niya. Sige, Ethan. Aalis ako. Pero ito ang tandaan mo. Balang araw, babalik ako. Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mong to sa akin. Saan ni Mayla? Habang pinupunasan ang kanyang luha. Lumabas si Mayla ng mansyon na walang dala kundi ang kanyang bag. Puno ng galit at determinasyon. Naglakad siya palayo. At habang tinitingnan niya ang malaking pader ng mansyon, nangako siya sa sarili niya na babalik siya. At gagawin ang lahat ng respeto at dangal na inalis sa kanya ng taong pinagkatiwalaan niya. Ilang taon nang lumipas, si Mayla ay naghirap ng husto. Nagtrabaho siya sa isang bar para makakuha ng pera para sa negosyo. Nag-aral ng financial management sa gabi at nagtipid para sa pangarap na pag-asenso. Ang lahat ng insulto ni Ethan ay ang naging paggatong sa kanyang galit. At ngayon, pagkalipas ng 7 taon, si Mayla hindi na simpleng katulong lang. Dahil sa sipag at tiyaga niya, hindi kalaunan ay nakapagtapos siya ng pag-aaral habang nagtatrabaho sa bar. Hanggang sa nagtayo siya ng sariling business na mabilis namang lumago. Si Mayla Santiago, ngayon ay ang CEO ng Santiago Group of Companies. Isa sa mga leading competitor ng kumpanya ni Ethan. Ang expo na gaganapin sa Europe ang target ni Mayla para ipakitang hindi na siya ang katulong na iniwan ni Ethan dahil lang sa maling akala. Handa na si Mayla at alam niyang malapit na silang mag-cruise ng landas, di kalaunan. Ang simoy ng malamig na hangin ng Milan, Italy ang sumalubong kay Mayla pagbaba niya sa private jet. Hindi na siya ang Mayla na nagpapawis at nagmamadali sa palengke para sa pamilya nila Ethan. Ngayon, nakasuot siya ng tailor designer suit. May hawak na mamahaling handbag at ang dating kinang sa mata ay napalitan ng matalim at seryosong tingin ng isang CEO. Ang pakay ni Mayla sa Milan ay ang International Brand Expo, kung saan ipapakita niya ang bagong linya ng kanyang kumpanya. Ngunit maliban pa roon, alam niyang dito magkukruise ang landas nila ni Ethan Mendoza. Ang expo na ito ay hindi lang tungkol sa negosyo. Isa ito sa mga pagkakataong ibinigay sa kanya para magigante sa lalaking sumira sa kanya noon. Pagdating sa expo, agad siyang sinalubong ng kanyang assistant na ngayon ay may ngiti naman sa labi. Mayla, andito na po ang delegate sa Mendoza Group. Si Sir Ethan po mismo ay nandito. Bulong ng assistant niya. Alam ko, pabayaan mo sila. Ipakita mo lang ang ganda ng booth natin. Gusto ko ma-impress sila. Kalmadong sagot ni Mayla. Habang naglalakad si Mayla sa hall, ramdam niya ang bigat ng tingin ng mga tao. Ang dating katulong, isa na ngayong boss na nakikipagsabayan sa mga magagaling na negosyante at bilyonaryo. Hindi pa nagkikita si Mayla at Ethan,
pero ramdam niya na ang presensya nito. Sa gala night, suot ni May lang isang deep emerald green gown na talaga namang sumakto sa katawan niya. Lumapit siya sa bar at umorder ng champagne. Isang whiskey on the rocks nga. Narinig niyang saan ang isang pamilyar na boses sa tabi niya. Nanginginig ang kamay ni Mayla, pero hindi siya lumingon. Alam niyang si Ethan yon. Ang ganda ng gown mo. Saad ni Ethan pero hindi siya nakatingin sa gawin niya. Busy ito sa pag-check ng phone. Salamat. Simpleng sagot naman ni Mayla. Sinadya niyang ibahin ang kanyang boses. Ginawa niyang mas husky at mas matigas para hindi siya makilala ng binata. Alam niya na sa oras na mabosesan siya nito, alam niyang ito na ang katapusan niya. Kaya naman, mas pinili niyang itago ang boses na natitiyak niyang sa olado pa rin ni Ethan hanggang ngayon. Napalingon si Ethan at parang mas natulala siya nang makita si Mayla. Pakiramdam niya may muling gumuhit sa alaala niya. Ang Mayla na kinilala niya noon nang makita ang dalagang nakaupo. Pasensya ka na, miss. Kahawig mo lang yung kakilala ko dati. Saad ni Ethan na parang nagdududa sa sarili. Hindi niya naman totally nakilala si Mayla dahil sa makeup, hairstyle at sa aura ng babae. Walang ibang nagawa si Mayla kundi ang magtago ng ngisi. Sino ba yung kilala mo? Kuryoso niyang tanong bago niya sinalubong ang mga tingin ni Ethan noong mga oras na yon. Mas maganda ba siya sa akin? Hindi naman. Mas maganda ka, syempre. Sagot ni Ethan dahilan upang pasikretong umismid si Mayla. Huwag mo nang alamin kung sino. Sasakit lang yung ulo nating pareho sa kanya. By the way, I'm Ethan nga pala. Ethan Mendoza. Pagpapakalala ni Ethan na inabot ang kamay sa kanya. Mabilis namang inabot ni Mayla ang kamay niya pero hindi niya binanggit ang kanyang pangalan. Just call me Ella for tonight. Sagot niya bago ngumiti kay Ethan na kinantahan naman ng binata. Nag-usap silang dalawa ng matagal. Hindi nila pinag-usapan ang tungkol sa negosyo. Nag-usap sila tungkol sa mga simpleng bagay tulad ng travel, movies at life choices. Si Mayla ay nakahanap ng kakaibang comfort kay Ethan. Kahit alam niyang siya ang dapat niyang kamuhian. Si Ethan naman ay nakahanap ng koneksyon kay Ella na matagal niya nang hindi nararamdaman simula nung umalis si Mayla. Ang dami mo palang alam na funny stuff. Saad ni Ethan habang tumatawa. Halos hindi ako tumatawa ng ganito sa loob ng 7 taon. Naramdaman ni Mayla ang kirot sa kanyang puso. Dahil alam niyang siya lang ang nakakapagpatawa kay Ethan kahit na noon pa. Kailangan lang siguro natin ng break sa mga stress sa trabaho natin. Sagot niya. At saka need mong tumawa, no? Sayang, ang pogi mo kung palagi ka nalang bubusangot. Dagdag pa niya. Walang iba nagawa si Ethan kung hindi ang ngumiti kay Mayla. Hindi kalaunan ay nagpatuloy lang sila sa pag-inom. At habang tumatagal, mas lalo lamang silang nagiging interesado sa isa't isa. Alam mo, Ella, ang ganda mo. Bulong ni Ethan habang nakatingin sa mata niya. Ang ganda mo na hindi ko alam kung bakit ako natutulala sa'yo. Sorry kung medyo direct to the point ako. Medyo lasing na yata ako. Huwag ka mag-alala, Ethan. Minsan, mas magandang maging prangka kapag ka-tipsy. Sagot ni Mayla habang pilit na pinipigilan ang nararamdamang init ng whiskey sa kanyang sistema. Ilang minuto pa siyang pinagmasdan ni Ethan mula sa kinauupuan niya bago ito muling nagsalita. Gusto mo bang umalis na lang dito? Parang ang ingay na rito. Tanong niya. Saan naman tayo pupunta? Tanong ni Mayla kahit na alam niya na ang sagot. Kailangan niya munang maging physical. Gusto niyang maramdaman ni Ethan kung ano ang pakiramdam na gustuhin niya ang isang babae na iniinsulto niya dati. Kahit saan, basta kasama kita. Sagot ni Ethan bago nito hinawakan ng kamay niya. Pumunta sila sa penthouse suite ni Ethan. Dito nagsimula ang mainit na gabi sa pagitan nilang dalawa. Noong mga oras na yon, sa kanilang pag-iisa, walang CEO at walang katulong sa pagitan nila. Dalawang tao lang sila na may sexual desire sa isa't isa. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko parang matagal na kitang kilala.
Bulong ni Ethan habang hinahalikan si Mayla. Akala mo lang lahat ng yan, Ethan. Sada man ni Mayla habang patuloy na ginagantihan lahat ng halik ni Ethan. Ang importante ay yung ngayon. Kalimutan mo lang muna yung babaeng yan at sa akin ka na mag-focus. Dagdag pa niya. Sinadya niyang huwag magpadala sa damdamin pero ang totoo, nanghihina siya. Ang lalaking ito, ang unang nagbigay sa kanya ng sakit. Ang una rin nagparamdam sa kanya ng pagmamahal. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ni Mayla na hindi lang ito tungkol sa paghihiganti niya kay Ethan. May parte pa rin ng puso niya na nagmamahal kay Ethan. Kahit na ilang beses niya pa itong itanggi. Pero kailangan niyang tandaan, ang sakit na dinanas niya kahit na gustuhin niya pa mang aminin kay Ethan ang lahat. Pagkatapos sa nangyari sa kanila, huminga ng malalim si Mayla. Nakita niya ang mahimbing na tulog ni Ethan. Nayakap siya. Ang gwapo at pamilyar na mukha ni Ethan ay hindi pa rin nagbabago. Kailangan ko na umalis. Ani ang bulong niya sa sarili habang nakatitig sa mahimbing na natutulog na si Ethan. Parte ito ng plano niya. Hindi niya dapat hayaang malaman ni Ethan kung sino talaga siya dahil baka magkaroon pa ng aberya. Dahan-dahan siyang bumangon, inayos ang kanyang gown at buhok. Bago siya umalis, kinuha niya ang isang business card mula sa bulsa ni Ethan. Ang business card ng Chief of Security na to. Nilagay niya ito sa bulsa ng may ngiti sa labi. Tumakas si Mayla bago sumikat ang araw. Iniwan si Ethan na tulala at confused sa umaga. Pagkagising ni Ethan, bahagya pa siyang nahihilo nang bumangon siya sa kama. Animong may hangover pa siya sa whiskey at sa emotions. Nang mapansin ng babae na wala sa tabi niya, sakala niya naalala lahat ng nangyari kagabi. Ala? Andiyan ka pa ba? Tanong niya. Wala na sumagot sa tawag niya kaya naman agad siyang napatayo mula sa kama. Wala na ang babae. Tanging ang amoy na lamang ng mamahaling perfume ang naiwan. Damn it! Ano ginawa ko? Bulong ni Ethan. Pero kasabay ng frustration niya ay ang excitement. Gusto niya ulit na makita ang babae. Agad siya nagbihis sa tinawagan ng kanyang head of security na si Mang Berting. Berting, urgent. May kailangan kang hanapin. Utos ni Ethan na matigas ang boses. Sino po, sir? Tanong naman ni Mang Berting. Find the woman na kasama ko magdamag. Sigaw ni Ethan na hindi na nag-iisip. Sir, ano pong pangalan? Hindi ko alam. Ang sabi niya, Ella lang. Basta hanapin mo. Tingnan mo lahat ng CCTV sa hotel. Gusto ko na bago matapos ang araw na to, alam ko na kung sino siya. Alam ni Ethan na walang kwentang ginawa niya. Pero ang kagustuhan at ang kuryosidad niya sa babae ang nagtulak sa kanya na gumawa ng paraan. Hindi niya alam na ang babaeng ipinapahanap niya ay ang babaeng minahal at pinalayas niya 7 taon na ang nakakaraan, si Mayla. Matapos ang mainit na gabi sa Milan, dumiretso si Mayla sa kanyang private villa na malayo sa hotel ni Ethan. Nakaupo siya sa balcony, umiinom ng kape, pero imbes sa satisfaction ang nararamdaman, may halong confusion at guilt ang nararamdaman niya noong mga oras na yon. Mission accomplished na. Nakabawi ka na sa kanya, diba? Pero bakit parang mas masakit? Bulong ni Mayla sa sarili. Ang totoo, hindi niya inaasahang magiging ganoong ka-intense ang koneksyon nila. Sa loob ng 7 taon, ang galit ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Pero isang gabi lang, tila natunaw na ang lahat. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ni Vina, ang kanyang personal assistant na dati ay nakasama niya sa bar at ngayon ay matalik niya ng kaibigan. Parang zombie kayo ngayon ah. Ano nangyari sa gala night? Wala, Vina. May nakilala lang akong lalaki. One night stand, ganon. Kahit na anong gawin kong kalimot, hindi ko pa rin siya magawang kalimutan hanggang ngayon. Sagot ni Mayla habang pilit na ngumingiti. Hala, baka naman gusto mo ulit yung lalaking yon. Huwag kang papayag, Mayla. Naaalala mo ba yung time na pinalayas ka niya? Huwag mong kakalimutan lahat ng sinabi niya sa'yo. Kung paano kanya sinabihang gold digger. Magpapaalala pa ni Vina. Alam ko,
Pero Vina, sana maintindihan mo na siya pa rin yun, diba? Ang lalaking minahal ko, bago ako maging ganitong kaseryoso. Saad pa ni Mayla, bago siya napahinto. Pero wala na, tapos na. Babalik na tayo sa Pilipinas. Kailangan ko na ulit siyang kalimutan. Kailangan ko na rin kasi mag-focus sa negosyo ko. Samantala, sa penthouse suite sa Milan, halos masira na ni Ethan ang phone niya sa frustration. Berting, ano na? Wala ka pa ba rin makitang lead? Kahit CCTV man lamang sa hotel? Sigaw ni Ethan sa phone. Si Mang Berting ay matagal ng head of security ng Mendoza Group at pamilyar na sa mga kakaibang utos ni Ethan, kaya naman hindi na siya nagtataka pa sa mga utos na to sa kanya ngayon. Sir, wala po eh. Professional po ang babae. Parang alam niya kung saan masiskip yung mga CCTV. Walang mukha, walang plate number. Sagot ni Mang Berting na malalim ang boses. Pero sir, may lead po ako na baka ikagulat ninyo. Ano? Sabihin mo na. Gusto kong malaman kung sino yung babaeng yan. Sir, nakita po namin sa database sa mga dumalo sa expo. Yung pangalan ng babae na nakita namin nagpalista gamit ang peking pangalan na Ella. Ang totoo niya talagang pangalan ay Mayla Santiago. Nang dahil sa narinig ay mabilis na natigilan si Ethan. Naani mo parang ilang ulit niya nang narinig ang pangalang iyon, na ang buong katawan niya ay nanlamig at agad niyang nabitawan ang phone sa sobrang gulat. Nang sandaling mahimasmasan, agad niyang kinuha ang phone. Mahina at nanginginig ang boses niya noon nang sandaling magsalita ulit siya. Sir, siya yung dati niyong ex na katulong na pinalayas. Dagdag pa nito. Si Mayla? Ang Mayla na pinalayas niya? Ang Mayla na ininsulto niya? Ang Mayla na katulong niya noon? Hindi siya makapaniwala. Ang magandang babae na nakasama niya sa kama, na kinalimutan niya, ay ang babae nagpabago sa buhay niya. Berting, sigurado ka ba dyan? I-double check mo nga. Baka nagkakamali ka lang. Sigaw pa ni Ethan na umaasang mali siya sa narinig. Sir, siya po ang CEO ng Santiago Group. Yung company po niya yung head na competitor natin. No doubt, sir. Nagbago lang po ang look niya. Pero siya po talaga yon. Paliwanag ni Mang Berting. Nagsimulang maglakad si Ethan sa suite, frustrated at guilty. Ang lahat ng memories nila ni Mayla, ang secret romance nila, ang mga tawanan sa garden, at ang huling sakit na idinulot niya. Agad na bumalik ang lahat ng iyon sa alaala niya. Diyos ko, Mayla, anong ginawa ko? Bulong niya. Kung may reason man si Mayla para magigante, yun na yun. Ang one night stand na yun ay hindi lang isang simpleng one night stand. Iyon ang laro na sinimula ni Mayla. Maya-maya tumawag si Vivian, ang present girlfriend niya, na isang socialite na walang ibang ginawa kundi ang bumili ng mamahaling damit at mag-organisa ng charity events. Babe, nasan ka na? Nag-aalala na ako. Kailan ka babalik? May fashion show tayo sa Manila at gusto ko ikaw mag-aabot ng award. Malambay na saad ni Vivian. Hindi ko alam, Vivian. May business emergency ako rito eh. Matigas na sagot naman ni Ethan. Emergency? Mas importante pa ba yan kaysa sa akin? Sige na babe, miss na kita. Saad naman ni Vivian na nagpa-cute pa. Mamaya na lang tayo mag-usap, Vivian. Tawagan na lang kita. Sagot ni Ethan. At in the end yan ang call. Wala siyang time para sa drama ni Vivian. Ang buong focus niya ay na kay Mayla Santiago na ngayon. Agad na umuwi si Ethan sa Pilipinas. Ang una niyang ginawa ay pumunta sa lumang garden ng mansyon. Dito sila nag-usap at nagplano ng kanilang mga sekreto nila noon. Hindi kalaunan ay umupo siya sa bench na dati na lang inuupuan. Gold digger? Tinignan mo yung babaeng sinabihan mo ng ganon, Ethan? CEO na siya. Mas mayaman pa yata sa atin ngayon. Anong gold ang hahabulin niya sa akin? Sarkastikong bulong niya sa sarili. Ang totoo ni minsan, hindi pa siya nakaget over kay Mayla. Sa loob ng 7 taon,
Walang babae ang nagpabilis ng tibok ng puso niya. Para sa kanya, lahat ng babae ay boring, shallow, o masyadong obvious na gold digger. Si Mayla lang nagbibigay sa kanya ng totoong saya. Ngayon, nalaman niyang ang one-night stand nila ay hindi lang simpleng one-night stand. Ito ang karma niya. Tinawagan ni ulit si Mang Berting pagkaraan ng ilang minuto niyang pagbalik tanaw sa lahat. Berting, i-cancel mo lahat ng meetings ko bukas. Maghanap ka ng lahat ng information tungkol sa Santiago Group. Kung nasa ng office si Mayla, kung ano mga project niya. Gusto ko ready na ako pag nakita kami ulit. Utos niya kay Berting. Sir, nakahanda na po kami. Pero sir, bakit po ba? Aharap na po ba tayo sa kanila? Tanong ni Mang Berting. Napahawak si Ethan sa ulo dahil sa labis sa frustration. Hindi ko alam, Berting. Basta maghanda lang tayo. Gusto ko siyang kausapin ng personal. Sagat niya. Alam ni Ethan ito nang simula ng war nila ni Mayla. Isang war sa boardroom, sa social events, at alam niya sa sarili, sa puso niya. Pagbalik ni Mayla sa Pilipinas, wala siyang inaksayang oras. Ang Santiago Group of Companies ay agad na nagsagawa ng press conference para sa kanilang bagong project. Isang malaking mixed-use development sa prime location sa Makati na matagal ng target ng Mendoza Group. Ang hakbang na ito ni Mayla ay parang isang chess move na agad na humamon kay Ethan. Sa executive office niya sa penthouse, nakaupo si Mayla sa kanyang high-back leather chair. Suot niya ang isang power suit na nagpapakitang hindi lang siya isang basta-bastang tao. Vina, nasa na si Ethan Mendoza? Hindi pa ba nag-react yan sa press release natin? Tanong ni Mayla na nakatingin sa city skyline. Si Vina, ang PA niya, nagtataka pa rin sa nangyari sa Milan. Ma'am, kalma lang. Siguradong nagpapanik na yon. Ang project natin, pinakyaw na natin lahat ng mga supplier na matagal ng kapartner nila. Sigurado ako mamumula yung call history niya sa dami ng contact sa atin. Sagot nito sa kanya. Napangiti naman si Mayla sa narinig mula sa assistant niya. Gusto ko makita yung mukha niya kapag nalaman niyang hindi lang ako sa kama nakapaglaro sa kanya, Vina. Schedule mo ako sa launching ng Philippine Business Summit. Alam kong London siya. Kailangan natin ng formal showdown. Masusunod po, Ma'am Mayla. Pero, personal ho ba talaga to? Hindi lang business? Tanong ni Vina. Sa simula, business lang. Pero ngayon, lahat na. Gusto ko makita at maramdaman niya na nagkamali siya ng taong kinalaban at ininsulto noon. Sagot pa ni Mayla na puno rin ng diin. Samantala, sa Mendoza Tower naman, halos magliyab na sa galit si Ethan. Nakalatag sa mesa niya ang report tungkol sa Santiago Group. Ang kanilang assets, mga projects, lahat-lahat ay may pangalan at nabili na ni Mayla. Unbelievable. Hindi ako makapaniwala na yung Mayla na yon. Yung katulong namin, ang gumagawa nito sa akin. Sigaw ni Ethan kay Mang Berting. Sir, sobrang bilis po ng growth ng Santiago Group. 5 years pa lang sila pero parang malaki at matagal na. At si Ma'am Mayla, they said she's ruthless sa boardroom. Paliwanag ni Mang Berting. Ruthless? Ako nagturo sa kanya ng ruthless na sinasabi, Berting. Pinalayas ka siya. Ininsulto ko siya. Kaya siguro ganyan siya ngayon. Ang pinagtataka ko lang, bakit pinatulan pa niya ako sa Milan? Isa bang trap yun? Tanong ni Ethan na hinawakan ng bridge ng kanyang ilong. Sir, distraction ho siguro para ma-distract kayo sa business. Sabi ni Mang Berting. Distraction? Kung distraction man, effective siya. Hindi ko siya maalis sa isip ko. Ganon siya kagaling. Pero hindi ako magpapatalo. Tumawag ka sa event organizer ng summit. Gusto ko, ako ang speaker. Gusto kong makita siya ng mata sa mata. Utos si Ethan. Hindi nagtagal, naganap ang Philippine Business Summit. Ang Grand Ballroom ay puno ng mga business tycoons at investors.
Si Ethan na nakasuot ng impeccable dark suit ay pumasok ng formal at may authority sa mga mata. Hindi nagtagal na tigilan si Ethan. Sa kabilang dulo ng ballroom pumasok si Mayla na mas lalo pang gumanda kaysa sa Melan. Elegante, confident, at halatang mapanganib. Nakita niyang papalapit si Mayla at sa pagkakataong yon, hindi na siya nagulat. Naganda siya. Nagkatinginan sila. Isang tingin na puno ng galit, poignancy at desire. Lumapit si Mayla sa table ni Ethan. Ang crowd ay tila huminto sa paghinga dahil obvious sa lahat na may tensyon sa kanilang dalawa. Ethan, nice to see you again. Sabi ni Mayla na malamig ang boses, ngunit masasabi niya namang formal. Ang pagbanggit niya sa pangalan ni Ethan ay walang bahid ng intimacy na meron sila noong gabi yon. Tumayo si Ethan, pilit na ngumiti, pero ramdam ang init sa kanyang mukha. Mayla Santiago, akala ko lang pangalan mo. Miss, big difference yun ah. Sana sinabi mo, para hindi na ako nag-aksaya ng resources para hanapin ka. Hindi ko kailangang magpakilala sa taong kilalang kilala ko. Ikaw lang may amnesia, Ethan. Sagot naman ni Mayla bago ngumiti ng sarkastiko. Pero thank you nga pala sa one night stand. Naging break ko yon bago ako mag-focus sa business dito. Business? Talaga? O personal? Bakit ang project na matagal nang gusto ng kumpanya namin ang pinasok mo? Bumalik ka ba para magigante? Mayla? Tanong ni Ethan ng direkto dahilan upang umisi si Mayla. Maghigante? No, Ethan. Hindi paghihigante ang tawag dyan. Ang tawag dyan, competition. Nagsimula lang ako sa dulo, kaya alam ko kung paano gumawa ng empire. Gusto mo ng showdown? Sige, handa ako sirain ang empire mo, brick by brick. Sagot naman ni Mayla. Huwag ka masyadong magpakampante, Mayla. Hindi pa rin nakakalimutan ng lahat na dati kang katulong. Banta ni Ethan na sinadyang patamaan ang nakaraan niya. Hindi natinag si Mayla. Sa halip ng matigilan ay mas lalo lang siyang ngumiti sa pikon na si Ethan. Hindi ko kailangang itago ang past ko, Ethan. Ang past ko ang nagpayaman sa akin. Ikaw, kaya mo ba akong tingnan sa mata at sabihin, congrats, Mayla, dahil galing ka sa hirap at kinaya mong abutin ang narating mo dahil sa mga insulto ko? Nang dahil sa narinig ay bahagyang napakuyom ng kamao si Ethan. Gusto niyang yakapin at halikan ng babae. Pero ang pride niya ay mas matindi. Impressive ang performance mo, Mayla. And I can't deny it. Pero sa boardroom, wala dapat drama. Business is business. Kaya mo bang personally ng business war na gusto mo? Kasi Mayla, hindi na ako nagpapatawad ngayon. Sagot naman ni Ethan sa kanya bago ngumisi na nakakaloko. Bring it on, Ethan. Mendoza versus Santiago. Tingnan natin kung sino yung magsasara ng kumpanya niya. Sagot ni Mayla at tumalikod na siya. Hindi pa nakakalayo si Mayla ay muli nagsalita si Ethan ng mas mahina. Mayla, did that night mean anything to you? Tanong ni Ethan. Huminto si Mayla pero hindi siya lumingon. It was nothing. A mistake. Pero salamat sa pagmamahal mo, Ethan. Yun ang ginamit ko para maging ganito kayaman. Sagot ni Mayla sa kanya bago tuluyang umalis. Frustrated si Ethan at naninikip ang puso niya sa pagharap na lang dalawa ni Mayla. Ang business war nila ay opisyal na ang nagsimula at alam ni Ethan na ang kalaban niya ay ang babaeng matagal niya nang minamahal at inaasam. Mula sa Philippine Business Summit, naging headline sa business section ng mga pahayagan ang matinding rivalry sa pagitan ng Mendoza Group ni Ethan at ng Santiago Group ni Mayla. Walang alam ang media sa personal history ng dalawa pero ramdam na lang tensyon sa bawat galaw ng dalawang bilyonaryo. Ang war nila ay hindi lang sa real estate. Pumasok si Mayla sa mga sector ng dominado ni Ethan, gaya ng telecommunications at energy,
Ginamit ni Mela ang kanyang talino at resources para mang-agaw ng mga suppliers at key personnel ni Ethan. Isang araw, naganap ang isang bidding para sa isang malaking government contract sa infrastruktura. Ang contract na ito ay kritikal para sa prestige at income ng Mendoza Group. Nakita sila sa bidding room. Parehong nakasuot ng power attire at parehong may poker face. Mela, hindi ka naman nagsasawa sa pag-aya sa akin? Kahit sa business, gusto mo pareho tayo ng trip. Sarcastic na tanong ni Ethan habang nag-aalmusal ng kape. Hindi ako nagagaya, Ethan. Sinasakop ko lang yung mga lugar na hindi mo kaya hawakan. Masyado ka na kasing busy sa mga socialite girlfriend mo. Kaya hindi mo napapansin, unti-unti na bumababa yung business empire mo. Sagot ni Mela na medyo kalmado pero matalas. Ouch! Ang sakit naman nun. Pero huwag ka mag-alala, Mela. Kahit busy ako sa socialite girlfriend ko, may energy pa rin naman ako para kalabanin ka. At sigurado akong mas magaling ako sa kama kaysa sa boardroom. Pambabara pa ni Ethan. Napatingin si Mela sa kanya at agad na nakaramdam ng init sa kanyang muka. Napakawalang hiya talaga. Sana nga. Pero yung huling naaalala ko, ikaw ang nakatulog ng maaga sa atin. Walang nag-iwan ng tip sa akin. CEO lang ang iniwan mo. Pabalik niya. Ginamitan niya ng double meaning ang tip na CEO. Nagtawanan pa ang ilang executive na nakarinig. Pero sa halip na magsalita, ay natigilan lamang si Ethan. Alam niyang talo siya sa linyang iyon. Hindi kalaunan ay nagsimula na ang bidding. Nagunahan ng dalawang magkatunggali sa presyo. Si Ethan ay nagbid ng 5 milyon. Nang dahil sa ginawa ni Ethan ay agad na sumilay ang mga ngiti sa labi ni Mela. 5.2 billion. Para hindi na tayo maglaro, Ethan. Kaya ko pa rin lagpasan ang presyo mo. Kahit wala akong sister-in-law na magsasabi sa akin na gold digger ako. Ani Mela dahilan upang mamula si Ethan. 5.5 billion. Hindi ako papatalo sa pamilya ko. Saad niya. Dito na napaisip si Mela kung itutuloy pa ba niya ang bidding. Lalaki ang presyo at mababawasan ang profit niya. Pero pride niya ang nakasalalay dito. Hindi siya pwedeng matalo sa bidding dahil ano na lang sasabihin ni Ethan sa kanya? 5.51 billion. Winner takes all. Saad ni Leila bago dumingin kay Ethan na parang hinahamon nito. Nang dahil sa narinig ay biglang tumayo si Ethan mula sa kinauupuan niya. Okay, Mela. Sa'yo na yan. Ayoko lang na mabali yung presyo sa bidding. Gusto ko, profitable pa rin kami. Pero tatandaan mo, hindi ka mananalo palagi. Saad ni Ethan. Hindi ako mananalo palagi, pero mananalo ako ngayon, Ethan. At mas masarap ang tagumpay kapag alam mong galing sa sariling dugo at pawis. Hindi dahil sa surname at pamilya na meron ka. Sagot naman ni Mela. Umalis si Mela na may winning smile, pero si Ethan ay nananatili lang na naroroon habang nakatingin sa papalayong babae. Frustrated siya sa war na meron sila ni Mela. Ngunit hindi niya rin maitatago ang paghanga niya kay Mela. Kinagabihan nakita ni Ethan si Mela sa isang exclusive restaurant kasama ang mga international investors. Nandoon din si Ethan para makipag-dinner sana kay Vivian pero na-delay iyon. Nakita ni Mela si Ethan na naglalakad siya papalapit. Hindi para manggulo, kundi para makipag-usap sa investor ni Ethan. Excuse me, gentlemen. Hi, Mr. Tanaka. May I talk to you for a moment? Tanong ni Mela na may ngiti sa labi. Nagdahil sa ngiti ni Mela na sigurado may balak na ng mga oras na yon, walang ibang nagawa si Ethan kung hindi ang magpigil kahit na nagpipigil na siya ng galit noong mga oras na yon. Sinabotahin na siya ni Mela sa mismong harap niya. Mela, ano sa tingin mo yung ginagawa mo? This is my table. Galit na saan ni Ethan na tumayo na agad at tinawakan ang braso ni Mela. Agad naman na inalis ni Mela ang kamay niya, ngunit nananatili pa rin may mapaglarong ngiti sa labi.
Relax, Ethan. Nakikipag-usap lang ako. Business is business, right? Ano, magagalit ka na naman ba sa akin dahil mas magaling ako makipag-usap kesa sa'yo? Hindi ko kasalanan na umalis sa'yo lahat ng investors mo. Kapabayaan mo yan. Dahil hindi mo sila gini-gatekeep. Gold digger ka talaga. Are you trying to steal my clients? Sigaw ni Ethan na hindi na nakapagpigil. Gold digger? Sa ganda kong to, gold digger ako para sa'yo. Nagpapatawa ka ba? Hindi, Ethan. Hindi ko kailangan ng mga kliyente mo. Ang gusto ko lang, ipaalam sa kanila na yung babaeng pinalayas mo, mas magaling na sa'yo ngayon. Pang-iinis pa ni Mela bago tumalikod at umalis. Pag-alis si Mela ay natulala si Ethan. Ang mga investors at ang head waiter ay nakatingin lang sa kanya. Hindi siya makapaniwala na ganon siya ka-affected sa lahat ng mga ginagawa ni Mela. Maya-maya, dumating si Vivian na may ngiti sa labi. Agad itong lumapit kay Ethan at humalik. Be, bakit ganyan ang mukha mo? Para naman nakakita ka ng multo. Sabi ni Vivian bago unti-unting nanlaki ang mga mata niya nang may maalala. Oh my God, don't tell me nandun si Mela Santiago? That ex-katulong? Siya pang gumawa niyan sa'yo? Sa halip na sagutin si Vivian, ay walang iba nagawa si Ethan kundi ang tumingin sa exit. Ang babaeng yon, kaya niyang siraan siya. Pero bakit, kahit galit siya, hindi niya ito kayang kamuhian? Sa kabilang banda, wala naman nagawa si Mela kung hindi ang tumingin sa bintana, habang nananatili pa rin tahimik sa loob ng kotse. Mela, grabe ka. Parang gusto mo lang siyang suntukin sa harap ng mga tao ah. Sa Adivina na bahagya pa natawa sa mga narinig niya kanina. Gusto ko nga sana. Pero alam mo, Vina, yung mga pagbabara niya sa akin, parang flirting lang. Sa totoo lang naiinis ako kasi gusto ko pa rin siya hanggang ngayon. Bulong ni Mela. Hindi niya kaya aminin pero sa tuwing nagkikita silang dalawa, umaasa siya na darating yung araw na hindi na ganito yung lahat. Umaasa siya na magkakabalikan pa rin silang dalawa kahit na alam niya sa sarili niyang malabo na rin mangyari yon dahil magkarebal na sila ngayon. Matapos ang sunod-sunod na business battles, ang rivalry ni Mela at Ethan ay naging legendary sa corporate world. Kung may isang deal na pinapasok si Ethan, tsak na rin doon si Mela para salubungin siya. Parang anino si Mela na laging naghihintay na dumapa si Ethan. Ang lahat ng ito ay calculated na galaw ni Mela. Pero sa loob niya, gusto niyang mapansin siya ni Ethan, kahit na dahil lang sa galit. Isang araw, nakipag-meeting si Mela sa isang engineering firm na target din ni Ethan. Ang firm na ito ay critical sa logistics at kanilang bagong real estate project. Ginanap ang meeting sa isang private resort sa Batangas. Vina, siguraduhin mo hindi tayo malilate. Gusto kong ako yung unang makipag-shake ng kamay sa kanila. Utos si Mela habang nasa biyahe sila ng assistant niya. Opo, ma'am. Pero sigurado po ba kayo na nandun din si Sir Ethan? Alam niya rin po yung meeting na to. Nag-aalalang tanong ni Vina. Kung nandun man siya, edi mas maganda. Mas exciting. Sagot ni Mela bago ngumiti ng nakakaloko. Pagdating sa resort, dumiretso si Mela sa function room. Nagulat siya nang makita niya ang owner ng firm. Pero mas nagulat siya nang makita niya ang CEO ng isa pang company na kasosyo ng engineering firm. Ito ay walang iba, kundi si Ethan Mendoza. Pero ang twist ay hindi lang ito. Hindi inaasahan ni Mela na ang meeting pala ay hindi secret bidding. Ito pala ay isang formal merger talk sa pagitan ng engineering firm at ng partner company ni Ethan. Ang engineering firm pala na to ay co-owned ng pamilya ng partner ni Ethan. Tumingin si Ethan kay Mela at sa pagkakataong yon, si Ethan naman ang na-surprise na makita si Mela. Hindi niya inaasahan na magpaparamdam si Mela sa mga meeting na to. Akala niya wala si Mela sa Maynila. Mela, what a surprise! Akala ko ba busy ka sa pag-ayos ng butik mo? Bati ni Ethan na medyo sarcastic. Ethan, what a coincidence.
Akala ko busy ka sa pagpaplano ng wedding mo kay Vivian. Hindi mo naman sinabi na may partner ka na pala sa firm na to. Sneaky, ha? Balik ni Mayla sa kanya. Umupo si Mayla na nanatili pa rin kalmado kahit na disappointed na sa miscommunication ng sources niya. Sorry, Ma'am Mayla. Sir Ethan. Akala ko alam ninyong dalawa ang nature ng meeting na to. Saan ng owner ng engineering firm na si Mr. Cruz? Of course, alam ko, Mr. Cruz. Pinapunta ko lang si Mayla para makita niya kung paano ako mag-close ng deal. Sagot ni Ethan na sinadya ng pagmumukhaing kawawa si Mayla. Really, Ethan? O baka naman dito mo lang ko kayang tawagin dahil alam mo hindi tayo mag-aaway. Masyado ka kasing busy sa girlfriend mo na hindi mo na alam kung sino yung totoo mong karibal. Sabi pa ni Mayla. Walang iba nagawa si Ethan kundi ang umismin. Hindi kalauna na nagsimula ang meeting. Sa loob ng conference room, parang nag-aaway at naglalantian ang dalawa. Ang bawat suggestion ni Mayla ay sinasagot ni Ethan at ang bawat point naman ni Ethan ay inaatake naman ni Mayla. Mr. Cruz, risk ang strategy ni Ethan. Masyadong aggressive. Sabi ni Mayla. Hindi risk yun, Mayla. Confidence ang tawag doon. Yun yung kulang sa company mo. Sagot ni Ethan. Gusto mo ba talagang malaman kung anong kulang sa company ko? Ang kulang sa company ko? Walang katulad mo na nang iwan na lang at bumalik na parang walang ginawa. Pambabara ni Mayla. Hindi kita iniwan, Mayla. Pinalayas kita. May difference yon. At sa totoo lang, mas maganda ka pa rin kapag galit ka. Bulong ni Ethan, pero narinig yon ng lahat. Nagkatingin na ng mga board members dahil sa tensyon ng dalawa. Base sa batuhan nila ng salita, parang naglalandian ang dalawa sa gitna ng business meeting. Mabalik tayo sa deal, sabi ni Mr. Cruz na pilit na kalmado. Pagkatapos ng meeting, umalis si Mayla. Feeling frustrated na pinalabas siyang clueless sa meeting na yon. Hindi pa man siya nakakalayo, hinabol na siya ni Ethan sa hallway. Mayla, sandali. Tawag ni Ethan. Huminto si Mayla sa paglalakad bago bumalik kay Ethan na ngayon ay naghahabol na ng hininga. Ano na naman, Ethan? Wala na tayo sa meeting. Wala nang press dito. Kaya cut the act. Wait, hindi to act. Naiinis ako sa sarili ko. Bakit ba hindi ko matanggap na mas magaling ka na sa akin? Sigaw ni Ethan habang ang mukha ay medyo frustrated na. Kasi masakit sa pride mo, Ethan. Akala mo katulong lang ako. Pero pambawi ko sa'yo yan. Sa lahat ng insulto mo. Sagot ni Mayla na ang boses ay nanginginig na ng mga oras na yon. Pero hindi mo ba naiintindihan? That night and Milan. Gusto kita, Mayla. Kahit nung katulong ka, ikaw ang mahal ko. Hanggang ngayon. Hindi ko pa rin nawawala sa isip ko. Pag-amin ni Ethan na hinihingal dahil sa galit at emosyon. Tama na, Ethan. Hindi ako maniniwala sa'yo. Kung ano man ang nangyari sa atin noon, kung ano man ang meron tayo noon, tapos na lahat ng yon. Nag-usap lang tayo ngayon dahil sa negosyo. Sabi ni Mayla, bago nalampasan si Ethan. Dahil sa frustration, biglang hinawakan ni Ethan ang braso ni Mayla at hinila siya papasok sa isang storage room na walang tao na ikinagitla naman ni Mayla. Ano ba, Ethan? Bitawan mo nga ako. Baka may makakita pa sa atin dito. Galit na sabi ni Mayla. Wala akong pakialam. Gusto ko lang na marinig mo to, Mayla. Hindi ako makamove on sa'yo. Nagagalit ako sa'yo ngayon dahil independent ka na. And I want you back. Nagagalit ako dahil gusto kong bumalik ka sa akin. Sabi ni Ethan na seryosong mata. This time tumulo na ang luha ni Mayla. Kung mahal mo ko, then bakit mo ko pinalayas? Bakit mo ko ininsulto? Bakit, Ethan? Alam ko, nagkamali ako. Sinira ako ng pride ko. Ng sister-in-law ko. Pero Mayla, please. Tigilan na natin lahat ng to. Bumalik ka na sa akin. Hindi ako papayag, Ethan. Hindi. Ang lahat ng to, yung bumuo sa akin,
Kaya hindi mo na ako makukuha sa isang sabi lang. Hindi ako babalik para maging katulong mo ulit. Sabi ni Mayla na galit na galit. Sa halip na sumagot, biglang hinarika ni Ethan si Mayla. Isang halik na puno ng frustration at longing. Si Mayla, kahit na nagpipigil, ay napadala sa halik. Ang galit nila sa isa't isa ay naglaho dahil sa halik na yon. Naputo lang halikan nila ng sandaling may kumatok sa pinto. Iyon din ang ginamit na pagkakataon ni Mayla upang itulak palayo si Ethan sa kanya. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Tess Delphine from Caloocan City, Ofelia Valencia, at Juanita Alantaol from Quezon City. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane. At para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Sir Ethan, Mamela, may car na po kayo sa labas. Saan ang nasa labas? Pareho silang hiningal, namumula at galit sa sarili ng dahil sa nangyari. Hindi pa tayo tapos, Ethan. Bear this. Turo ni Mayla sa sarili niya. This will never happen again. Umalis si Mayla, pero alam niya sa sarili niya na ang halik na yon ay mas lalo lang nagpalalim sa conflicted na feelings niya. Mula nung mangyaring halik sa storage room sa Batangas, naging mas agresibo ang business war ni na Mayla at Ethan. Parang ginamit na lang bawat meeting para magpasa ng mixed signals ng galit at attraction sa isa't isa. Pero habang ginagawa nila yon, may isang tao na hindi natutuwa sa kanilang tensyon, si Vivian, ang current girlfriend ni Ethan. Si Vivian ay matagal nang nakakahalata na iba ang reaksyon ni Ethan kay Mayla. Ang dating calm at composed sa bilyonaryo ay nagiging irritable at obsessed tuwing mababangkit ang pangalan ni Mayla. Isang gabi, habang nagdi-dinner sila sa isang fancy hotel, nagtanong si Vivian, "Babe, napansin ko lang, bakit ba ganyan ka kay Mayla Santiago? Alam kong karibal niya siya, pero parang personal na eh. Yung energy mo parang iba." Tanong ni Vivian habang naghihiwa ng steak. Natigilan si Ethan sa pagkain ng dahil sa narinig. "Wala ka nang pakialam doon, Vivian. Business matters yan, kaya huwag ka na makialam." Sagot niya na lang. "Sige, business. Pero bakit ang dami nag-uusap na business tycoon sa parang naglalandian kayo sa boardroom? Babe, she's your ex, katulong. Yung pinalayas mo. Kaya huwag mo siyang bigyan ng atensyon." Hysterical na sabi ni Vivian. "Wala naman akong pakialam sa past niya. Ang problema ko ngayon, mas magaling siya sa'yo. Kaya tigilan mo ng paggawa ng issue." Galit na tugon ni Ethan. Tumulo naman ang luha ni Vivian, na para bang nagalit at nasaktan ng dahil sa narinig. "Hindi mo ba nakikita, Ethan? Gusto ko pa rin niya. Ginagawa niya lang para sumikat at magpapansin sa'yo. At ako ang official girlfriend mo. Ako ang dapat mo suportahan." "I don't need to support you. Kung may dapat kailangan ng suporta, ako yon at hindi ikaw. And if gusto mong suportahan ako, mga focus ka sa sarili mo. Hindi yung puro shopping at party lang inaatupag mo." Sagot ni Ethan bago tumayo. "Wala na akong gana kumain. I need to go." Iniwan ni Ethan si Vivian sa restaurant. At dahil doon, nagkaroon ng matinding galit si Vivian kay Mayla. Ginamit niya ang mga social connections para magplano ng sabotahe. Nalaman ni Vivian na may major funding na darating kay Mayla mula sa International Bank para sa mega project nila. Ang loan approval ay medyo critical para makapagpatuloy ang Santiago Group. Kaya naman, agad na tinawagan ni Vivian ang kanyang tita
na VP sa bank ngayon. Tita, kailangan ko na favor. Malambing na sabi ni Vivian. May loan na aalis sa inyo. Alam mo na kung sino. Ang loan na yon, ipitin mo. Idali mo. Sabihin mo na may problem sa collateral o sa paperwork. Vivian, alam mo namang strict ang bank. Hindi ko pwedeng gawin yan. Sabi ng tita niya. Tita, please. Ito lang ang gusto ko. Pag ginawa mo yan, mag-sponsor ako ng charity event mo next month. Big time. Plus, makakabawi tayo sa babaeng umagaw kay Ethan. Hindi mo ba gusto yan? Pilit ni Vivian. Sa huli, pumayag ang tita niya. Kinabukasan, sa office si Mayla, naging tense ang lahat. Ang approval ng loan ay na-delay sa hindi maipaliwanag na dahilan. Anong ibig sabihin ng delay? Ilang buwan na nating inaayos yan. Hindi pwedeng madelay. Sigaw ni Mayla sa VP for Finance niya. Ma'am, ang sabi po ng bank may problema daw sa title ng collateral. Kailangan daw na i-verify ulit. Paliwanag ng VP. Verify? Wala namang problema yan ah. Sino ba yung contact mo sa bank? I-call mo ulit. Utos si Mayla. Mabilis na napagtanto ni Mayla na walang ibang gagawa noon kundi si Vivian lang. Alam niyang social butterfly si Vivian at alam niyang maraming connections ito. Agad na dumiretso si Mayla sa head office ng bank. Nagantay siya ng ilang oras para na makausap ang president. Mr. President, alam kong stable ang Santiago Group. Wala kami problema sa collateral. May kung sino lang na sumabotahe sa akin. Diretsahang sabi ni Mayla. Miss Santiago, I assure you, wala kaming connection mula sa labas. Pero kailangan nating sundin ang process. Sabi ng president. Pero halatang kinakabahan. Dito ginamit ni Mayla ang kanyang trump card. Mr. President, kung hindi mo ipapasa ang loan ko ngayon, ipapakalat ko sa media na yung bank nyo ay biased at may internal sabotage. Hindi ko kailangan ng loan na yan para mabuhay. Pero kailangan ko yan para sirain ang empire ni Ethan Mendoza. At hindi mo gugustuhin na kasama ka sa pagbagsak na yon. Saad ni Mayla. Nakita ng president ang desperasyon at determinasyon ni Mayla. At alam niyang hindi ito nagbibiro noong mag-oras na iyon. Miss Santiago, I will look into it immediately. Babalitaan kita bago matapos ang araw. Sabi ng president. Hindi kalaunan ay na-approve yung loan na iyon kinahapunan. Nang malaman ni Vivian ang balita tungkol sa loan, halos mabaliw siya. Muli ay tinawagan niya si Ethan upang ihatid sa kanyang balita. Ethan, tingnan mo. Hindi mo pa rin ba nakikita? Ang babaeng yan, demonyo yan. Sisirain niya yung negosyo mo. Sigaw ni Vivian. Ano pinagsasasabi mo, Vivian? Tanong ni Ethan na nagugulahan. Wala. Basta sinasabi ko sa'yo. Ako ang dapat mong piliin. Paniwalaan mo ako, Ethan. Mahal kita. Kaya ako ginagawa lahat ng to. Sad ni Vivian na halos umiyak na dahil sa mga nangyayari. Hindi na pinansin ni Ethan ang drama ni Vivian. Alam niyang desperada na si Vivian, pero hindi niya alam na kayang-kaya nitong makialam sa business nila. Pag uwi ni Ethan sa bahay, nakita niya si Mayla na nakaupo sa kanyang balcony. Ang balcony ay madalas silang tagpuan noon. Hindi siya nakatingin sa kanya pero nakatingin lang sa skyline. Mayla, paano ka nakapasok dito? Gulat na tanong ni Ethan. Tumingin si Mayla kay Ethan na seryoso ang mga mata. Nakapasok ako dahil sabi mo, may share ako sa garden na to. Gusto ko lang sabihin sa'yo, Ethan, na wag kang gagamit ng proxy para kalabanin ako. Tayo ang magkatunggali. Huwag mong isali si Vivian dito, Ethan. Nagulat si Ethan ng dahil sa narinig. Paano proxy? Ano ba pinagsasasabi mo? Wala akong alam na ginawa ni Vivian. Wala? Na-delay lang naman ang loan approval ko dahil may contact si Vivian sa bangko. Kaya huwag mo akong subukan, Ethan. Kung gusto mo, diretso tayo maglaban. Huwag mong gamitin at isali rito ang babae mo. Banta pa ni Mayla. Dito na-realize ni Ethan na totoo nga lahat ang tumatakbo sa isip niya kanina. Mayla, I'm sorry, hindi ko alam. Sabi ni Ethan na medyo sincere.
Sorry, hindi ako natatakot sa'yo. Pero kapag ginamit mo ulit ang girlfriend mo, hindi na tungkol sa negosyo ang ibabalik ko at gagawin ko sa'yo. Sisirain ko kayo sa social media. Banta ni Mayla bago umalis. Iniwan ni Mayla si Ethan na galit at guilty. Naging mas komplikado ang sitwasyon dahil sa nangyari. Kailangan niyang kontrolin ng girlfriend niya. O masisira si Mayla at hindi niya gugustuhin mangyari iyon. Ang mga buwan na sumunod sa confrontation sa mansyon ay punong-puno ng corporate attacks at counter-attacks. Si Mayla ay nakikipaglaban at nakikipagsabay ng agresibo. Pero dahil sa patuloy na sabotahe ni Ethan na mostly ay hindi niya naman alam na pinagmulan, pero dahil sa moves ng Mendoza Group, unti-unti nakaranas ng pagkalugi ang Santiago Group. Ang key project ni Mayla, ang mga development sa Makati na pinaglaanan niya ng halos lahat ng funds, ay sinabotahe. Dahil sa legal battle na pinasimulan ng dummy companies ni Ethan at sa delay ng construction permits na may kinalaman si Ethan at ang mga contract niya, naging stagnant ang project ni Mayla. Isang hapon, nakita ni Mayla ang headline sa business news. Santiago Group naghahanda sa bankruptcy. Mga investors nag-aalala. Sa office niya, halos maglumpasay na si Mayla sa frustration. Vina, ano nangyayari? Bakit ang daming investors na nag-pull out? Hindi ko maintindihan. Stable tayo, diba? Sigaw ni Mayla na ang boses ay halos paos na kakasigaw. Ma'am, too much pressure po. Ang Mendoza Group, parang pader. Sinasara nila lahat ng possible nating partnership. Pati po mga bank na pressure na rin. Hindi na tayo makapag-loan sa kanila. Paliwanag ni Vina na umiiyak na dahil sa nangyayari. Ang galit at stress ay nagdulot ng matinding sakit kay Mayla. Ang dating CEO na puno ng power at confidence ay tila nawala na. Ang lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng 7 taon, ang pagiging independent, ang pagyaman, ay naglaho na ng dahil kay Ethan. Naging social scandal ang pagkalugi ni Mayla. Ang mga competitor at ang mga socialites na naiinggit kay Mayla ay nagsaya nang makarating sa kanilang balitang mabilis na na-bankrupt ang company ni Mayla. Ang social media ay punong-puno ng negative comments sa nakarating din kay Mayla sa tuwing nagbubukas siya ng account niya roon. Kasabay ng pagbagsak ng kumpanya niya ay ang paglakas din ng isang gossip column ng past ni Mayla. Ang CEO na nalugi, ang hidden past bilang katulong at bar girl, pambawi lang pala sa dati niyang boss. Nabasag ang puso ni Mayla nang mabasa ang article. Ang past na ginamit niya bilang motivation ay ginagamit na ngayon para sirain siya. Nang makita ni Vivian ang article, hindi niya na napigilan ang sarili. Nag-organisa siya ng isang private luncheon kasama ang mga socialites at media. Sa gitna ng luncheon, tumayo si Vivian, nakangiti at kinuha ang microphone. Ladies and gentlemen, dito na po natin nakita na ang success, hindi sa power suit nakikita, kundi sa dignidad. Malambing na sabi ni Vivian. May mga taong gagamitin ng lahat, kahit ang pagiging katulong at pagtatrabaho sa bar, para lang umakyat. Pero ang totoo, ang class, hindi kailanman mabibili ng pera. Ang indirect attack na iyon ay halata kay Mayla. Ang media ay nag-ingay at kinuna ng picture si Vivian. Sa bahay ni Mayla, wala siyang ibang ginagawa kundi ang umiyak na lang. Tinawagan siya ni Vina sa di kalaunan ay mabilis na rin sinagot sa pag-asang good news naman ang sasabihin nito. Ma'am, pinagtatawanan na po tayo. Pati yung mga shareholders galit na. Wala na po ba tayong panlaban? Nito sa kabilang linya. Tama na, Vina. It's over. Bulong ni Mayla na wala ng lakas sa mga oras na yon. Umalis tayo. Wala na tayong pambayad sa rent ng office. Babalik na tayo ulit sa simula. Samantala, nasa Mendoza Group of Office naman si Ethan. Nakita niya ang news at ang article na nagpahiya kay Mayla kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng galit at pagkagulat. Damn it! Ano nangyari? Hindi ko inutos sa gawin yan. Sigaw ni Ethan na galit sa PR team niya. Sir,
Independent po ang attack na yan. Ang article po galing sa isang tabloid na malapit kay Ma'am Vivian. Paliwanag ng PR head. Biglang naalala ni Ethan ang banta ni Mayla. Huwag na huwag mong gagamitin ang girlfriend mo. At ngayon, ginawa na nga ni Vivian. Vivian, pumunta ka rito ngayon din. Sigaw ni Ethan na nag-aapoy sa galit. Pagdating ni Vivian sa office, excited siya na batiin si Ethan na assuming na matutuwa ito sa ginawa niya. Babe, I did it! Wala na si Mayla. Nalugi na siya. Finally, magiging okay na tayo. Masayang sabi ni Vivian bago niyakap si Ethan na wala namang ibang ginawa kung hindi ang itulak siya. Ano ginawa mo, Vivian? Hindi naman ako pumayag na ipahiya mo si Mayla. Ginamit mo ang media. Alam mo bang hirap na dinanas niya para magtrabaho sa bar? Wala kang karapatan na husgahan siya. Sigaw nito sa kanya na ikinagulat naman ni Vivian. Ethan, bakit mo siya pinagtatanggol? Siya ang dahilan kung bakit nalugi ang business mo. Hindi ko kailangan ng kalaban na sinira na girlfriend ko. Ang gusto ko, fair fight. Ikaw? Wala kang alam sa business. Ang alam mo lang, manira ng tao. I'm done with you, Vivian. Umalis ka na. Utos ni Ethan. Walang iba nagawa si Ethan kung hindi ang mapanganga, umiyak at umalis ng tuluyan. Pero hindi na panatag si Ethan. Ang totoo, labis siyang nasaktan sa nangyari kay Mayla. Ang galit niya kay Mayla ay tuluyan nang naglaho. Napalitan nito ng guilt at sakit para sa babaeng minahal niya. Nang sandaling makapag-isip-isip ay agad niyang tinawagan si Mang Berting. Berting, may mission ka. Secret mission na to. Kailangan mong tulungan si Mayla. Gusto ko walang makakaalam sa gagawin mo. Hindi mo siya kukontakin. Gusto ko ang Santiago Group bumangon ulit. Ibalik mo ang investors niya. Ayusin mo lahat ng legal problem. Gamitin mo ang sarili kong personal fund. Utos niya kay Mang Berting na ikinagulat naman ito. Sir, bakit po? Hindi po ba galit kayo sa kanya? Galit? Oo. Pero hindi ko kayang tingnan na sinisira siya ng ex-girlfriend ko. Gusto kong bumalik siya. Pero sa sarili niyang effort. Hindi dahil naaawa ko. Kaya please, Berting, gawin mo na. Ibalik mo lahat sa kanya. Sa loob ng ilang linggo, si Maylay halos wala ng gana sa buhay. Umuwi siya sa apartment ng kanyang pamilya sa Mandaluyong. Maliit, siksikan, pero puno ng comfort. Ang dating CEO ay nagpapanggap na lang na business consultant para hindi mag-alala ang mga magulang niya. Ang guilt at kahihiyan sa pagkalugi ang labis na bumabagabag sa kanya. Anak, sigurado ka bang okay ka lang? Bakit parang lagi kang tulala? Alam mo, hindi mo kailangang maging CEO para lang sumaya ka. May negosyo pa tayo rito, oh. Sabi ng kanyang ina na nag-aalala. Ma, okay lang ako. May problema lang sa investors pero inaayos ko na. Pilit ni Mayla na hindi sinasabi ang buong katotohanan. Ang Santiago Group ay technically nasa hibernation. Naghahanap si Mayla ng small business na pwede niyang umpisahan ulit. Pero ang reputation niya ay labis nang nasira. Sa kabilang banda naman, si Ethan ay busy sa pagpapatakbo ng kanyang secret operation kasama si Mang Berting. Gumagamit sila ng mga dummy corporation para unti-unting magbigay ng kapital sa Santiago Group. Berting, kamusta na yung investors na ni-inject natin sa Santiago Group? Siguraduhin mo ang hindi masyadong malaki ang share natin. Baka matrace niya tayo. Utos ni Ethan sa phone. Sir, secured po. Minority share lang. Pero sapat na para makapag-operate ulit ang Santiago Group. Ayos na rin po yung mga legal papers sa mga project nila. Inayos na namin. Secretly. Bulong pa ni Mang Berting. Magaling. At yung mga supplier na iniwan siya, ibalik mo. Sabihin mo under ng partnership ng Mendoza Group ang Santiago Group ngayon. Pero ilihim mo. Sabi ni Ethan. Napilitan siyang gamitin ang pangalan ng Mendoza Group para maibalik ang trust kay Mayla. Nagsimulang magbago ang ikot ng mundo ni Mayla nang dahil sa pagtulong ni Ethan sa kanya na makabangon. Isang umaga, tumawag si Vina na halos hindi makapagsalita. Mayla, guess what? May investment na dumating. Maliit lang pero enough na para makapag-umpisa ulit tayo.
Yung legal problem sa project, naayos na rin natin. Hindi ko nga alam kung paano pero parang milagro. Hysterical na sabi ni Vina. Nagulat naman si Mayla sa narinig. Milagro? Vina, walang milagro sa negosyo. Sino naman yung investor? At sino yung nag-ayos ng legal papers? Hindi ko na matrace, Mayla. Yung investor, isang offshore company lang. Yung lawyer na nag-ayos, anonymous naman. Pero powerful Sabi ng VP for Finance parang galing daw sa itaas. Big players. Nagsimulang magduda si Mayla. Wala siyang kaibigan na ganun ka-powerful para gawin yon. Ang tanging taong may galit at resources na makakatulong sa kanya ay si Ethan. Pero bakit? Hindi. Imposible. Bakit ako tutulungan ni Ethan? Gusto niya ako makitang bumagsak, diba? Kaya imposible. Bulong ni Mayla sa isip. Pero sa kabila ng pagdududa niya, hindi niya nailaksay ang oportunidad na ibinigay sa kanya. Ginamit niya ang bagong kapital para i-launch ang minor project niya. Ang Santiago Group ay muling bumangon. Unti-unti lang, pero steady at hindi na tulad ng dati na bagsak talaga. Si Ethan sa kabilang banda ay tahimik lang na pinagmamasan si Mayla mula sa malayo. Sa tuwing nakikita niya ang news na bumalik na si Mayla sa industriya, gumagaan ang pakiramdam niya. Sir, success po ang plan natin. Ang Santiago Group nakakabawi na. Pero tignan niyo, mas lalo siyang nagpapaganda sa negosyo natin. Parang may pinaghuhugutan ulit. Sabi ni Mang Berting habang nag-aabot ang report. Alam ko, Berting, si Mayla yan. Hindi yan madaling sumuko. Proud na sabi ni Ethan pero malungkot ang kanyang mga mata. Ang financial pressure ay nilipat na ni Ethan sa Mendoza Group. Ang stress sa business at ang guilt kay Mayla ay unti-unting nagpapababa sa kalusugan ni Ethan. Madalas siyang sumasakit ang ulo at nararamdaman ang pagod. Isang gabi, nasa office si Ethan at nagtatrabaho na mag-isa. Bigla siyang hinimatay. Pagkagising niya, nasa private room na siya sa ospital. Si Mang Berting at ang kanyang personal doctor nandoon at bumungad ng sandaling magmulat siya ng mata. Sir, salamat sa Diyos at gising na kayo. Sabi ni Mang Berting na nag-aalala. Anong nangyari? Bakit ako nandito? Tanong ni Ethan sa mahinang boses. Sir, fatigue po at stress. Ang dami niyo na pong trabaho. Pero sir, may mas malala pa. Nag-positive kayo sa tests. Sabi ng doktor na mas seryoso ang mukha. Anong ibig mo sabihin, Doc? May sakit ho ako? Tanong ni Ethan. Hindi naman direktang sumagot ang doktor. Ngunit bumuntong hininga lang ito. Sir Ethan, kailangan po nating maghihanda sa worst. May malubha po kayong karamdaman. Very aggressive po ang sakit ninyo. At konti na lang po ang time ninyo. Nito, nanlamig si Ethan. Kaya niyang bilhin ang lahat pero hindi niya rin maitatanggi na sa kabila ng lahat ng pera meron siya. Hindi niya man lang kayang bilhin ang oras niya. Nalungkot si Ethan. Hindi dahil mamamatay siya, kundi dahil hindi niya na kaya makita si Mayla na bumalik sa kanya. Mang Berting, walang dapat na makakaalam nito. Walang media, walang family, lalo na si Mayla. Pero siguraduhin mo lang na itutuloy mo yung tulong natin sa Santiago Group. Utos si Ethan. Sir, kailangan niyo siyang kausapin. Sabihin niyo yung totoo, na mahal niyo siya. Sabi ni Mang Berting na naging emotional na ng mga oras na yon. Hindi, Berting. Kung aaminin ko, aalis siya ulit. Gusto ko mabuhay siya na masaya. Gusto ko makita siyang matagumpay ulit. Yun lang ang huling-huling ko. Bulong ni Ethan. Alam ni Ethan na nagsisimula na ang huling yugto ng kanyang buhay at dedikado iyon sa sikretong pagmamahal niya kay Mayla. Sa loob ng ilang buwan, naging stable na ulit ang Santiago Group. Ang mga investors ay tuluyan nang nagbalik at ang mga project ni Mayla ay umarangkada na ulit. Lahat ay nagtataka kung paano muling nakabangon si Mayla pero walang makapagbigay ng malinaw na sagot. Si Mayla mismo ay nalilito pa rin hanggang ngayon. Pero ginamit niya ang momentum na yon upang mag-focus sa business.
Ang business rivalry nila ni Ethan ay naging kalmado na. Bihira na silang magkita sa mga public event at mas seryoso na ang mood ni Ethan sa meetings. Napansin ni Mela na pumayat na rin si Ethan at parang laging pagod. Pero iniisip niya na stress lang ito sa business. Nangyaring huling business showdown nila sa bidding para sa major infrastructure project ng gobyerno. Ang project na ito ay napaka-importante dahil ito ang maglalagay sa winner sa top spot ng industry. Sa bidding hall nakaupo si Mela, confident at composed. Nakita siya ni Ethan na pumasok. Namukhang mas payat at maputla, pero ang tingin nito ay seryoso pa rin. Lumapit si Ethan sa table ni Mela. Mela, congratulations sa pagbangon ng company mo. Ang akala ko tapos ka na. Bati ni Ethan na walang bahid ng sarkasmo. Thank you, Ethan. Ako rin. Akala ko tapos na ako. Pero may mga taong naniniwala pala sa pagbabalik ko. Sagot ni Mela na nag-isip pa rin kung si Ethan pa ang tumutulong sa kanya. Good. Gusto ko yan. Huwag kang susuko. Pero sa deal na to, hindi ako magpapatalo. Sabi ni Ethan na may diin ang bawat salita. Bakit? Ito na ba yung last chance mo para makalaban ako? Pabalik pa na tanong ni Mela sa kanya. Ngumiti naman si Ethan na malungkot ang mata. Napansin niya ni Mela ngunit mas pinili niya na wag na lang magsalita. Maybe, pero gusto ko maglaro tayo na maayos. Walang sabotahe, walang personalan. Sagot ni Ethan sa kanya na ikinagulat naman ni Mela. Maalala ko, nasan pala si Vivian? Wala na ba siya? Sino naman ang gagamitin mo ngayon? Wala na si Vivian. Iniwan ko na siya. At ikaw, Mela, ikaw lang ang karibal ko at ang boss sa gusto kong kalabanan. Sagot naman ni Ethan sa kanya. Hindi kalaunan na nagsimula na ang bidding. Ang Mendoza Group ang unang naglagay ng bid. 15 billion. 15.2 billion. Para hindi masayang ang oras mo. Sad ni Mela, dahilan upang mapangiti si Ethan. 16 billion, Mela. Huwag mo nang ipilit. Malaki ang magiging risk mo. Sagot naman ni Ethan pabalik. Risk? Ang buhay ko matagal nang nasa risk, Ethan. Alam mo yan. 16.5 billion. Sagot naman ni Mela. Tiningnan ni Ethan si Mela ng matagal at seryoso. Mela, gusto ko yan. Pero please wag ka na masyadong mag-stretch. Ani ni Ethan. Ang bid ni Ethan ay umakyat na sa 17 billion. Napakataas na ng presyo. At alam ni Mela na kung lalampasan pa iyon, malaki at mahihirapan na siya sa kita. Mela, ito na huling bid ko. 17 billion. Ang huling hiling ko sa'yo, ipagpatuloy mo na lang sana yung success mo. Huwag mong kalimutan yung pinanggalingan mo. Bulong ni Ethan na parang nagpapaalam. Nag-isip si Mela. Hindi na siya nagpadala sa pride. Ito na yung pagkakataon niya para ipakita na hindi na siya nagpapadaig sa emosyon, di tulad noon. Sige, Ethan. Congratulations. Hindi ko napapatulan yung investment na yan. Sa'yo na yung project na yan. Sabi ni Mela na medyo kalmado. Nagulat ang lahat, pati si Ethan. Wala kang counterbid? Are you sure? Pati ba sa dulo nagmamatigas ka? Hindi ako nagmamatigas, Ethan. Nagiging matalino lang ako. Hindi ko ipagsasapalaran ng company ko para lang dyan. Ang gusto ko, maging matalino. So good luck sa project mo. Sabi ni Mela bago tumayo. Naglakad siya palayo pero may kakaiba siyang naramdaman. Ang aura ni Ethan ay malungkot at malambot. Nang makalabas na si Mela ay sumigaw si Ethan. Berting, cancel all the meetings. Gusto kong tumawag sa ospital. Doon naramdaman ni Mela na may mali. Nang makalabas ay saka siya tumawag kay Vina. Vina, ipacheck mo nga si Ethan Mendoza. Pumayat siya. Mukha siyang may sakit. Gamitin mo yung contact natin sa private hospital para makuha mo lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Hindi nagtagal, dumating ang balita kay Mela. Mela, confirmed. Si Ethan Mendoza nakakonfine sa ospital. Secret lang daw, walang gustong may makaalam.
Malubha daw yung sakit niya. Hysterical na sabi ni Vina sa phone. Biglang nalamig si Mayla sa narinig. Lahat ng galit niya para kay Ethan ay agad na naglaho. Iyon pala yung huli nilang pagtatalo sa negosyo. Bakit hindi niya nahalata sa itsura ni Ethan na may problema ito? Doc, please sabihin mo nga sa akin yung totoo. Pakiusap ni Mayla sa doktor ni Ethan. Miss Santiago, I'm sorry. Very aggressive ang cancer ni Mr. Mendoza. Hindi na po siya magtatagal. Bulong ng doktor. Napaiyak si Mayla sa sinabi ng doktor. Ang taong pinagplanuhan niya ng paghihigante ay mawawala na lang ng ganon-ganon. Humingi si Mayla ng permit para makapasok sa room ni Ethan. Nakita niya si Ethan na nakahiga sa hospital bed. Mahina, putlang-putla. Nang makita niya ito sa ganoong kondisyon ay agad siyang nakaramdam ng lungkot at panlulumo. Ethan, bulong ni Mayla bago lumapit sa kanya. Nagulat pa si Ethan nang makita si Mayla sa kwarto niya. Mayla, bakit ka andito? Paano mong nalamang andito ako? Hindi rin importante yon, Ethan. Bakit hindi mo sinabi sa akin yung tungkol dito? Bakit mo nilihim yung tungkol sa sakit mo? Umiiyak na tanong ni Mayla. Ayoko lang na maawa ka sa akin. Gusto ko nakita mo akong lumaban. Sagot ni Ethan bago hinawakan ng kamay ni Mayla. Maski kailan ka talaga. Mahal kita, Ethan. Kahit nagalit ako. Hindi naman nawala yung pagmamahal ko sa'yo. Saan ni Mayla habang umiiyak. Mayla, thank you. Alam mo, ikaw lang yung babaeng minahal ko ng totoo. I'm sorry sa lahat ng sakit na dinala ko sa'yo. Sabi ni Ethan bago pumatak ang luha niya. Patawarin mo ako sa lahat ng mga salitang binitawan ko sa'yo noon. Hinalikan ni Mayla si Ethan na ginantihan naman ito. Doon nila pinatunayan sa isa't isa na maski kailan na hindi man lang nawala ang pagmamahal nila sa isa't isa. Naging araw-araw na bisita si Mayla sa private room ni Ethan sa ospital. Wala na siyang pakialam sa business niya. Ang focus niya ngayon ay ang lalaking minahal at kinagalitan niya. Ang business rivalry nila ay agad nang natapos at agad na pinalitan ng pag-aalaga at pagsisisi sa isa't isa. Isang hapon, habang hawak na Mayla ang kamay ni Ethan ay nagtanong siya. Kalmado pero may kirot. Ethan, may gusto lang sana ako itanong sa'yo. Please, maging honest ka. Sabi ni Mayla. Ano yon, Mayla? Kahit ano. Sasabihin ko sa'yo. Sagot naman ni Ethan sa mahinang boses. Ikaw ba yung tumulong sa akin para muling bumangon yung Santiago Group? Yung anonymous investor? At ang lawyer na nag-ayos ng papers ko? Ikaw bang may gawa noon? Diretsahan na tanong ni Mayla. Hindi naman nakatingin si Ethan sa kanya. Sa halip na sumagot ay pumuntong hininga lang ito. Sino naman nagsabi sa'yo? Tanong ni Ethan. Wala. Pero ikaw lang may resources at kayang mag-imbestiga sa lahat ng galaw ko. Ikaw nga ba, Ethan? Pilit na tinanong ni Mayla kahit na nararamdaman na ang sagot. Oo, Mayla. Ako nga. Hindi ko kayang tingnan na lugmo ka dahil sa business war na ginawa ko. At lalo na dahil sa insulto na ginawa ni Vivian. Hindi ko gustong sarain ka. Gusto ko manalo ka para patas. Tumulo ang luha ni Mayla sa pag-amin ni Ethan. Bakit hindi mo sinabi? Bakit ginawa mo yun ng patago? Kasi alam ko hindi mo tatanggapin yung tulong ko. Ayoko lang na maawa ka. Gusto ko, galing sa sarili mong lakas yung tagumpay na meron ka. Huwag ka mag-alala, Mayla. Wala akong hinihinging kapalit. Paliwanag ni Ethan. Lalo lang umiyak si Mayla. Niyakap niya si Ethan. Mahigpit na mahigpit. Ang tao na nagpalaya sa kanya noon ay siya ring lihim na tumulong sa kanya. Sana sinabi mo. Sana binigyan mo ako ng chance sa mahalin ka ulit na walang galit. Bulong ni Mayla. Meron. Ito yon, Mayla. Wala nang galit. Puro pagmamahal na lang. Sagot ni Ethan bagong ngumiti kahit na nahihirapan na. Naging mas matindi ang pag-aalaga ni Mayla kay Ethan.
Iniwan niya na muna ang office niya at personal na nagbantay kay Ethan sa ospital. Parang nagkaroon sila ng second chance sa magkasama kahit sa ospital lang. Isang linggong lumipas, unti-unting nanghina si Ethan. Tinawag niya si Mang Berting at kaniyang lawyer sa room. Mr. Santos, handa na ba yung last will ko? Tanong ni Ethan. Opo, Sir Ethan. Everything is settled. Sagot naman ng lawyer. Good. Gusto kong basahin mo sa harap ni Mayla ngayon na. Nagtaka naman si Mayla sa narinig. Ethan, ano to? Huwag ka mag-aalala. Gagaling ka pa. Pakinggan mo na lang. Ito na yung huling regalo ko sa'yo, Mayla. Sabi ni Ethan. Binasa ng lawyer ang huling will. Si Ethan ay iniwan ng 51% share ng Mendoza Group sa isang trust fund na ang beneficiary ay si Mayla Santiago. Kasama ang garden sa mansyon at lahat ng personal properties niya. Ang remainder ng share ay para sa kanyang mga relatives at charity. Napaiyak naman si Mayla sa narinig. Pakiramdam niya ay hindi niya deserve ang lahat ng ito pagkatapos ng ginawa niya kay Ethan noon. Ethan, ayoko nito. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ikaw ang kailangan ko. Kailangan mo yan, Mayla. Tanggapin mo. Ito yung paraan ko para mag-sorry sa pamilya mo. At ibalik ang respeto mo. Ngayon, fair na tayo. Sabi ni Ethan. Niyakap naman ni Mayla si Ethan kahit na nasasaktan siya sa mga naririnig ng mga oras na yon. Pagkatapos ng ilang araw, naramdaman ni Mayla na lagi siyang nahihilo at nagsusuka. Inakala niya na stress lang sa ospital. Pero dahil sa pag-aalala ni Vina, nagpatingin siya sa doktor. Pagbalik ni Mayla sa room ni Ethan, may ngiti na may luha sa kanyang mukha. Ethan, may gusto akong sabihin sa'yo. May balita ako. Sabi ni Mayla na halos hindi makapagsalita. Ano yun, Mayla? May masama bang balita sa business mo? Tanong naman ni Ethan na nag-aalala. Hinawakan ni Mayla ang kamay ni Ethan at inilagay iyon sa kanyang tiyan. Hindi to tungkol sa negosyo. Ethan, buntis ako. Magkakaanak na tayo. Pag-amin niya. Nanlaki ang mga mata ni Ethan sa narinig. Ang mukha niya ay nagliwanag. Parang hindi mata ng may sakit. Totoo ba yan, Mayla? Buntis ka? Umiiyak na tanong ni Ethan. Oo, Ethan. Anak natin. Niyakap ni Ethan si Mayla kahit na nanginginig. Salamat sa Diyos. Hindi ako mawawala nang walang iiwan sa'yo. Please, Mayla. Iingatan mo yung anak natin. Huwag mo siyang iiwan. Hindi, Ethan. Pangako, iingatan ko siya. Sabi ni Mayla. Matapos malaman ang tungkol sa pagbubuntis si Mayla, lalong bumilis ang paghina ng katawan ni Ethan. Ang mga araw nila ay bilang na lang. Pero sa kabila ng sakit, masaya si Ethan na magkaroon ng anak na magbibigay sa kanya ng kapayapaan na hindi niya naramdaman simula nang pinalayas niya si Mayla. Isang hapon habang nagpapahinga si Ethan, pumasok si Mang Berting at ang personal nurse ni Ethan na sister naman ni Leia. Sir Ethan, may bisita po kayo. Bulong ni Mang Berting. Paglingon ni Ethan, nakita niyang sister-in-law niyang si Amanda. Hindi niya ito kinakausap simula nang malaman niya ang totoong ugali nito at ang pagsisinungaling nito tungkol kay Mayla. Amanda, bakit ka nandito? Tanong ni Ethan na mahina pero seryoso. Ethan, wala akong alam na ganyan na pala kalala ang sakit mo. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Nag-aalala kunwari si Amanda, pero ang totoo gusto niyang malaman kung paano niyang makokontrol ang Mendoza Group kapag nawala na si Ethan. Huwag ka nga magkunwari, Amanda. Wala kang pakialam sa akin. Kaya ka lang andito dahil sa negosyo meron ako. Sabi ni Ethan na walang takot. Mali ka, Ethan. Pamilya mo pa rin kami. At yung business, sa atin pa rin yan. Sino ba yung Mayla Santiago na yan? Sabi nila araw-araw kanyang binabantayan. Baka pera lang ang habol yan. Sumbat ni Amanda na nagsimula ng magtaas ang boses. Pumasok si Mayla galing sa washroom at hindi na siya nagulat pa nang makita niya ang pagmamay-ari ng boses na kilalang kilala niya. Excuse me? Huwag mong ituloy ang drama mo dito, Amanda.
Tapos na yung palabas mo. Sabi ni Mayla na namatigas na ang boses. Ikaw? Nasaan ang hiya mo? Katulong ka lang dito. At ayun, sasabihin mo na may anak kayo? Imposible. Gold digger ka. Sigaw ni Amanda sa kanya. Bigla namang nag-react si Ethan sa narinig. Nagsalita siya ng malakas kahit na nahihirapan. Amanda, tumahimik ka. Umalis ka rito. Huwag mo nang guguluhin ang buhay namin. Nagdahil sa lahat ng kasinungalingan mo, nasira ang buhay ko. Wala kang share sa business ko. Umalis ka na. Dahil sa galit at stress, lalo pang lumala ang kondisyon ni Ethan. Ang monitor niya ay nag-iingay na. Sir, relax lang po. Sister Leia, tawagin mo yung doktor. Nagpapanik na saad ni Mang Berting. Umalis si Amanda. Takot at galit dahil nasira ang plano niyang makuha ang yaman. Hinawakan ni Mayla ang kamay ni Ethan dahil maluha-luha na ito ng mga oras na yon. Ethan, okay lang yan. Kalma ka lang. Nandito ako. Huwag mo kong iiwanan. Umiiyak na sabi ni Mayla. Pagkatapos ng ilang oras, medyo gumaan naman ang pakaramdam ni Ethan. Alam niyang malapit na siyang mawala kaya naman hindi niya rin maiwasang maging emosyonal habang iniisip na maiwanan niya ang kanyang mag-ina. Mayla, pakinggan mo ako. Bulong ni Ethan habang nakatingin sa mata ni Mayla. Andito lang ako, Ethan. Huwag ka magsalita. Baka mapano ka pa. Sabi ni Mayla. Mayla, gusto ko lang sabihin sa'yo na huwag kang magsisisi. Yung sakit na dinanas mo, dapat niyong gamitin yon para lumakas ka lalo. Ikaw mag-aalaga sa anak natin. Huwag mo siyang turuan na maghigante. Turuan mo siyang magmahal. Sabi ni Ethan. Inabot niya ang isang kwentas kay Mayla na tinanggap naman ito. Dati mo yung binigay sa akin. Sabi mo proteksyon yan. Ibabalik ko na sa'yo. Ipangako mo na iingatan mo ang anak natin. Ipangako mo na magiging masaya ka kahit na anong mangyari. Pangako, Ethan. Pangako. Umiiyak na sabi naman ni Mayla. Sa gabing yon, mahimbing na natulog si Ethan habang nakahawak ang kamay niya sa tiyan ni Mayla. Naramdaman naman ni Mayla ang huling hininga ni Ethan dahilan upang maging emosyonal pa siya habang nakapikit. Wala na si Ethan Mendoza. Nagsigawan ng mga nurse at doktor, pero si Mayla tahimik lang na umiiyak. Yakap ang katawan ni Ethan. Mahal na mahal kita, Ethan. Salamat sa anak natin. At pangako, babalik ako sa tuktok para sa anak natin. Bulong ni Mayla bago hinalikan ang noo ni Ethan. Naging headline sa buong bansa ang biglaang pagkamatay ni Ethan Mendoza. Ang media ay nagtanong kung sino ang magmamana ng malaking Mendoza Group at kung anong mangyayari sa rivalry ni Mayla. Ang business world ay nagulantang sa narinig na balitang si Mayla ang magmamana sa lahat. Sa burol ni Ethan, hindi inalis ni Mayla ang tingin niya sa kabaong. Walang garet, puro pagmamahal at sakit na lang ang naiwan. Si Amanda, ang sister-in-law ni Ethan, ay nagpakita ng matinding pagdadalamhati. Pero peke lang ang lahat ng yon. Ang focus niya ay ang mana lang at mananatiling mana lang. Mayla Santiago, anong ginagawa mo rito? Hindi ka kapamilya ni Ethan. Layuan mo ang kabaong niya. Sigaw ni Amanda na naghi-hysterical. Humarap si Mayla kay Amanda ng kalmado pero matalim ang mga mata. Hawak niya ang kwentas sa bigay ni Ethan. Wala akong balak na lumayo. Pamilya niya ako. At ikaw, Amanda? Tapos ang panahon mo. Sagot ni Mayla. Pamilya? Sino ka naman para magsabi niyan? Katulong ka lang naman dito. Pera lang ang habol mo. Dito na nagsalita si Mang Berting at ang lawyer ni Ethan is si Mr. Santos. Excuse me, Ma'am Amanda. Mr. Mendoza left explicit instructions. Sabi ni Mr. Santos habang hawak ang mga legal documents. Instructions. Ang mana sa amin mapupunta yan. Kami ang pamilya niya. Sigaw ni Amanda. Mr. Mendoza's last will and testament states that 51% of Mendoza Group and all his personal assets, including this mansion and the surrounding properties, are bequeathed to Miss Mayla Santiago. Diretsahang sabi ni Mr. Santos.
Nanlaki ang mga mata ni Amanda sa gulat. Ang media na nandoon ay nag-ingay at kinukanan pa ng video si Mayla. Hindi totoo yan. Peke yan. Dinaya yan si Ethan. Sigaw ni Amanda bago tumakbo papunta kay Mayla. Pero bago pa man siya makalapit ay mabilis na hinarang ni Mang Berting si Amanda. Madam, may gusto po siyang sabihin. Bulong ni Mang Berting kay Mayla. Lumapit si Mayla sa microphone at humarap sa media. Ang kanyang boses ay kalmado, pero may kirot sa dibdib. Tama si Miss Amanda. Ako ang dati niyang katulong. Ang taong pinalaya sa net-insulto niya. Bumalik ako para magiganti sa kanya. At ginawa ko yan. Panimula ni Mayla. Ang media naman ay nabigla dahil sa mga salitang binitawan niya. Sa halip na tumigil ay mali nagsalita si Mayla. Pero ang pagiganti na yon, nagdala ulit sa amin sa relasyon na meron kami ngayon. Noon siniraan ako ng sister-in-law niya dahil sa inggit. Naniwala siya. Nagkamali siya. At ang pagkakamali na yon ay nagpayaman sa akin. Ako ang lumaban sa kanya sa business. Hinawakan ni Mayla ang kanyang tiyan. Ngayon, gusto kong ipagsigawan sa lahat ng nandito. Ang mana na ibinigay sa akin ni Ethan ay hindi lang basta pera. Ito yung pagmamahal at pagsisisi niya sa lahat ng ginawa niya. Buntis ako at may anak kami ni Ethan. Ang buong burol ay nanahimik. Si Amanda ay naglupasay na ngayon sa galit sa mga narinig. Maging ang media ay nagulat sa balitang narinig nila. Ang anak na to ay bunga ng pagmamahala namin. At ang tunay na tagapagmana ng Mendoza Group. Sabi pa ni Mayla. Miss Santiago, may isa pa pong legal document na iniwan si Mr. Mendoza sa akin. Secret lang po dapat. Saan ni Mr. Santos? Dinala ni Mr. Santos si Mayla sa isang private room kung saan silang dalawa lang ang naroroon. Miss Santiago, ito po yung document na nagpapatunay na si Mr. Mendoza, yung lihim na tumulong sa inyo nung nalugi kayo. Nilista niya lahat ng financial transactions na ginawa niya para sa Santiago Group. Pumirma po siya na wala siyang hinihinging kapalit. Hindi na napigilan ni Mayla mapaluha. Bakit niya ginawa to? Umiiyak na tanong ni Mayla. Ang sabi niya, hindi ako makaka-move on kung bagsak siya dahil sa kagagawan ko. Gusto ko makita siyang manalo sa sarili niyang lakas. At ito yung paraan ko para mahalin siya. Kahit wala na ako. Sagot ni Mr. Santos. Ang buong yaman ni Ethan ay naiwan kay Mayla. At ang Santiago Group at Mendoza Group ay magiging mag-isa na. Ang mga sumunod na linggo ay punong-puno ng legal battles. Si Amanda na naniniwalang dinaya siya sa mana ay nag-file ng kasong estafa at forgery laban kay Mayla. Ang social media at news ay nag-focus sa trial na ito na mas sikat pa kesa sa mga celebrity gossip. Ngunit si Mayla, kalmado lang at matatag. Handang harapin ang laban. Hindi na siya ang dating katulong na natatakot sa kapangyarihan ng Mendoza family. Vina, gusto ko malaman ni Amanda na hindi na ako yung dating Mayla na kilala niya. Dapat makita niya na protektado ng batas yung karapatan ko at ang anak namin ni Ethan. Utos si Mayla. Ang kaniyang tiyan ay unti-unti nang lumalaki. Isang simbolo ng pagmamahala nila ni Ethan. Your Honor, dapat hindi manalo yung babaeng yan. Siyang dahilan kung bakit namatay si Ethan. Gold digger yan. Pinilit niya si Ethan na permahan yung will. Nag-hysterical na sa adi Amanda. Tumayo naman si Mr. Santos, ang lawyer ni Ethan, na ngayon ay lawyer na rin ni Mayla. Your Honor, ang last will and testament ni Mr. Mendoza ay pinirmahan niya on his own free will at validated ng doctor at ng witnesses. Ngunit ang pinakamalaking ebidensya ay ang pagbubunyag sa nakaraan ni Amanda. Mr. Santos, ipatawag mo si Mang Berting, sabi ni Mayla. Pumasok si Mang Berting sa courtroom. Seryoso ang mukha. Mr. Berting, pamilyar po ba kayo sa sister-in-law ni Mr. Mendoza na si Miss Amanda? Tanong ni Mr. Santos. Opo, matagal na po ako nagtatrabaho sa pamilya nila. Sagot ni Mang Berting.
Alam niyo po ba ang totoong dahilan kung bakit umalis si Miss Santiago sa mansyon 7 taon na ang nakakaraan? Opo, Your Honor. Narinig ko po ang pag-uusap ni Miss Amanda at ng personal assistant niya. Inutusan po ni Miss Amanda si personal assistant niya na gumawa ng peking ebidensya para sirain ang reputasyon ni Miss Santiago kay Mr. Mendoza. Sinabi po niya na may ibang boyfriend si Miss Santiago at gold digger. Diretsahang sabi ni Mang Berting. Bigla namang nag-ingay ang courtroom. Nanlaki ang mga mata ni Amanda sa gulat. Lies! Kasalanan niya ni Mayla. Sigaw ni Amanda. Your Honor, may isa po kaming ebidensya na nagpapatunay na sinira nga ni Miss Amanda ang business ni Mr. Mendoza. Saad naman ni Mayla. Ipinakita ni Mayla ang bank documents na iniwan ni Ethan. Ang mga transaksyon na nagpapatunay na lihim na tinulungan ni Ethan si Mayla para muling bumangon ang Santiago Group. Mr. Mendoza was so sorry for the pain Miss Amanda caused, and he secretly funded the very rival she tried to destroy. Ito po ang katibayan ng pagmamahal at pagsisisi ni Mr. Mendoza. Paliwanag ni Mr. Santos. Tuluyan na nga nag-collapse si Amanda. Nabigo sa korte. Ang judge ay nagdesisyon pabor kay Mayla. Ang will ni Ethan ay valid at si Mayla ang opisyal na tagapagmana ng Mendoza Group. Paglabas si Mayla sa courtroom, sanilubong siya ng media. Miss Santiago, ano ang gagawin ninyo sa Mendoza Group? Tanong ng reporter. Tumingin naman si Mayla sa camera. Ang Mendoza Group at ang Santiago Group ay magme-merge. Hindi na business war ang gagawin ko. Ang pangalan ng bagong kumpanya ay Mendoza Santiago Legacy. Ito ang simbolo ng pagmamahala namin ni Ethan. Ang legacy ay hindi lang para sa pera. Ito ay para sa anak namin. Mrs. Santiago, sorry po. Mrs. Santiago na po kayo. Ano po bang mahalaga sa inyo ngayon? Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang kaligayahan. Ang pagmamahal at pagsisisi ni Ethan at ang anak namin. Ang negosyo ay negosyo lang. Ang pamilyang importante para sa akin. Sabi ni Mayla bago hinawakan ang tiyan niya. Sa wakas, naging tahimik ang mundo ni Mayla. Ang legal battle ay tapos na at ang Mendoza Santiago Legacy ay opisyal nang itinatag. Si Mayla ay CEO na ng pinagsamang business, pero ang puso niya ay nakatuon lang sa pagbubuntis at sa alaala ni Ethan. Araw-araw matapos ang fan niyang meetings, dumidiretso si Mayla sa mansyon ng Mendoza, specifically sa secret garden nila ni Ethan. Dito nagsimula ang love story nila. At dito rin nag-iisa si Mayla para magkwento sa kanyang namayapang mahal. Isang hapon, umupo si Mayla sa bench kung saan sila unang umamin ng pag-ibig nila sa isa't isa. Ang kanyang tiyan ay malaki na at malapit na rin siyang manganak. Ethan, busy na naman ako ngayon, pero promise, ginagawa ko to para sa anak natin. Malapit na siyang lumabas at excited na rin ako. Bulong ni Mayla habang inahaplos ang tiyan niya. Alam mo, sinabi ko kay Mang Bertie, papaayos ko ang garden na to. Dito ko gusto maglaro yung anak natin. Dito natin siya tuturuan ng buhay. Patuloy ni Mayla habang humihikbi. Si Mang Berting naman na personal assistant na ngayon ni Mayla ay tahimik lang na nakamasid sa malayo. Nakita niya kung paano nagmahalan sina Mayla at Ethan at kung gaanong kasakit ang pamamaalam ni Ethan kay Mayla. Isang gabi habang nahihirapan si Mayla sa pagtulog, binisita niya ulit ang garden. Napuno ang isip niya ng alaala ng one-night stand nila sa Milan. Ang halik nila sa storage room sa Batangas at ang huling halik nila sa ospital. Sana pumalik ka, Ethan. Kahit isang beses lang. Gusto ko marinig mo ulit na mahal kita. Bulong ni Mayla habang umiiyak. Bigla namang nakaramdam si Mayla ng matinding sakit sa tiyan pagkatapos niyang huminga ng malalim. Aray, ang sakit. Sumigaw si Mayla. Agad namang tumakbo si Mang Berting upang saklolohan siya ng mga oras na yon. Ma'am Mayla, manganganak na po kayo. Sigaw nito. Dinala si Mayla sa isang private hospital kung saan din nakakonfine si Ethan noon. Sa delivery room nahihirapan si Mayla pero wala si Ethan na hahawak sa kamay niya. Ethan, kaya ko to.
para sa anak natin. Sigaw ni Mela na umiiyak na rin sa sakit. Nasa labas si Mang Berting at nagdarasal. Sir Ethan, gabayan niyo po si Ma'am. Huwag niyo po siyang pababayaan. Saan naman ni Mang Berting? Pagkatapos ng matinding labor, narinig ni Mela ang iyak ng bata na nakapagpahinga sa kanya ng malalim. Congratulations, Miss Santiago. It's a boy. Malusog po siya, sabi ng doktor. Pagtingin ni Mela sa anak niya, nalaman niyang kamukhang-kamukha ito ni Ethan. Ang sakit ay napalitan ng matinding pagmamahal sa anak nilang dalawa ni Ethan. Anak ko, anak natin Ethan, kamukha mo. Umiiyak na sabi ni Mela habang yakap ang sanggol. Ang anak nila ay pinangalanan ni Mela na Ethan Jr. or EJ. Ang pagsilang ni EJ ay naging simbolo ng pagpapatuloy ng pagmamahalan ni Mela at Ethan. Wala nang labanan sa negosyo. Ang galit ay agad na napapalitan ng responsibilidad at pagmamahal. Ang buhay ni Mela ay nagpatuloy, puno ng mana at legacy na iniwan ni Ethan sa kanya. Pagkatapos ng ilang araw, umuwi si Mela sa mansyon. Ang unang pinuntahan niya ay ang garden, dala si EJ. Anak, ito yung garden ni Daddy at Mommy. Dito nagsimula at natapos yung kwento naming dala ng Daddy mo. Dito naman natin sisimulan ang bagong yugto ng buhay natin. Bulong ni Mela kay EJ. Hinalikan ni Mela ang noo ni EJ. Nakatingin sa skyline ng lungsod at pinamalaan na ngayon ang kanilang pamilya. Wala na si Ethan, pero nananatili ang mga alaala nito sa kanya. 5 taon nang lumipas, ang Mendoza-Santiago legacy ay naging isa sa pinakamatatag at iginagalang na conglomerate sa Asia. Si Mela na tinawag na ngayong The Iron Lady ng Philippine business ay hindi lang nagpatuloy sa legacy ni Ethan, kundi pinalawak pa ito. Ang galit at vendetta ay tuluyan ng napalitan ng seryosong dedikasyon sa negosyo. At higit sa lahat, sa anak nila na si Ethan Jr. or EJ. Si EJ ay isang happy, smart at active na bata sa school. Animong ang mukha niya ay carbon copy ni Ethan. Ang mga mata, ang ngiti, maging ang pagulong ng buhok nito sa gilid ng noo. Ang bawat tingin ni Mela kay EJ ay parang nakikita niya ulit si Ethan. Ito ang comfort niya. Ito ang purpose niya sa buhay. Ang buhay ni Mela ay umikot sa pagiging CEO at pagiging ina. Ang bawat meeting ay animang may limit na sa oras. Dahil kailangan niya umuwi on time para makipaglaro kay EJ sa secret garden ng mansyon na ngayon ay ginawa niya ng playground at safe haven nila. Mommy, look at me! Nakakaakyat na ako sa slide! Sigaw ni EJ na nakangiti at proud sa ginawa niya. Wow, baby boy, ang galing mo! Sabi ko na nga, be, kaya mo yan. Mana ka sa daddy mo na walang inuurungan. Sabi pa ni Mela na nakangiti habang pinupunasan ng pawis ni EJ. Madalas magkukwento si Mela kay EJ tungkol sa daddy niya, pero hindi to tungkol sa away at business rivalry na noon. Pawang ang pagiging mabuting tao ni Ethan at ang pagmamahal nito sa kanya lang ang ikinakwento nito sa bata. Yung daddy mo, super bait noon, baby. Lagi siya nagbibigay ng flowers kay mommy sa garden na to. Kwento ni Mela. Sana makita ko si daddy, mommy. Malungkot na sabi naman ni EJ. Niyakap ni Mela si EJ. Andito lang naman si daddy mo, anak. Nasa puso natin. Siya nagturo kay mommy na maging strong. Aniya bago niyakap ang anak. Sa opisina, labis na hinangaan si Mela. Ang mga dating executive ni Ethan na akala ni Mela ay kakampi ni Amanda ay nagpakita ng buong suporta mula nang mawala si Ethan. Lalo na si Mang Berting, na naging executive advisor ni Mela pagkaraan ng ilang taon. Ma'am Mela, alam mo tuwang-tuwa si Sir Ethan sa'yo. Ang galing mo daw magpatakbo ng business. Naka-recover tayo agad sa crisis. Sabi ni Mang Berting habang nagre-review sila ng financial reports. Salamat Mang Berting. Kung wala kayo, hindi ko naman magagawa lahat ng ito. Sagot pa ni Mela. 7 taon nang lumipas mula nang pumanaw si Ethan. At 2 taon naman mula nang pumasok sa eskwela si EJ. Si Mela ay ganap nang naging the Iron Lady ng Asian business scene.
At ang Mendoza Santiago legacy naman ay hindi lang nag-excel sa real estate at telecom. Pumasok na rin ito sa sustainable technology at philanthropy. Mga bagay na alam ni Mela na ikakatuwa ni Ethan. Ang mansyon na dati simbolo ng kanyang pagpapahiya ay naging simbolo ng kanyang pagtatagumpay at kanyang pamilya. Ang bawat sulok nito ay puno ng alaala. Pero wala ng kerot. Puro pagmamahal na lang. Hindi man tumagal ang pagsasama nilang dalawa, kahit papaano naman ay nagkaroon sila ng anak at naipagpatuloy niya ang lahat ng nasimula nila ni Ethan noon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!